umano ay alas 8 ng gabi. Alas 10 na eh. Alas 10 ng... Hindi bali, at ang pasahe ito. Si Yesu Cristo ba'y napako sa krus? Yun nga pasay. Ayon sa Biblia. Oo. Patutunayan ng Islam na ang tagapagsalita ay si Muhammad Bashir na hindi napako! Yun. Okay na. Sandali, may nakasulat dito. Si Yesu Cristo ba ay napako sa krus ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia. Ginoong Bashir, Yun ang tanong. naiintindihan mo ba ito? Oo. Talata. Babatayan mo rito, Biblia. Biblia rin. Na hindi napako. Okay. So, ikaw si Muhammad Bashir. Nabatay sa Biblia, Gano'n tapos. hindi napako. Ayaw ka na makipag-ibig. At ang makakatunggali mo rito ay nabibilang sa Kingdom of God Kingdom of God. Matinding religion na. and His righteousness. Panahon pa ni Aring Sulong. Ito ba yun? Ito, Astuto? Arturo Celis. Ano ang reliyon? Kaharian. Walang nabanggit ditong Quran. Wala. Kasama yan, basta ako magpapatunay ako, Biblia, Quran. Ang Ang history. Nagamit ka na referensya, okay lang. Basta history. Okay lang, Okay, so Biblia at history, si Kristo hindi napako sa krus. Ito yung ano namin, yung scroll. Ah. Oxford debate para walang ano. Ito Tanong. makinig. Rules of Oxford Style Debate. The opposition must in general accept the definition of a topic made by the first proposition speaker. But the first opposing speaker shall have the option to challenge a definition. A definition should only be challenged if does not conform to the rules. Sino ba gumawa nito? Ano yan, Oxford debate yan. Yan yung style ng pakikipagdebate. Hindi, Pwede pa natin maging rules yan dito? hindi, ganito na lang patunayan mo na si Jesus Christ ay hindi napako sa krus Ayun sa Biblia. at hindi namatay. Ayun saan? Sa Biblia, sa history, sa lahat yan. Basta patutunayan ko na hindi na ano siya. Namatay. Pero ang pinaka-principal na batayan dito ay Biblia Biblia. at Quran. Sekundaryo lang ang Quran. In other words, kapag ka hindi binabanggit ng Biblia at binanggit man ng Quran, alin sa dalawa riyan ang susundin. At ang Muslim, siyempre, patutunayan ko dahil Muslim ako, kung ano yung nakalagay sa batayan namin, yun ang paniniwalaan namin. Gigibayin ko ngayon sa Biblia. Hindi kasi ganito yan magiging magulo Kung ayon sa Quran, hindi napako, ayon sa Biblia, Kaya napako. nga patutunayan ko na yun. Kailangan mamili lang kayo ng isang batayan. May sa Biblia, patunayan. Supporting yung Quran niya. Kasi meron akong libro, kung tawagin ay Serex Books, si Kristo ay hindi rin napako. Ibig sabihin, lalabas yan, kanya-kanyang batayan. Biblia, bro. Biblia at Quran. At mga Biblia at Quran. Suporta yung Quran, suporta yung Quran. Ikaw ba ay may alam sa Quran? Kristyano? Meron ako mga... Ikaw ba Muslim may alam sa Biblia? Alhamdulillah. Kung Hindi gano'n. ako alam ng ganito kung wala akong alam. So, ang unang tindig ay 15 minutos. Hindi, 20. 20 minutes. Pangalawang tindig ay 15 minutes. May magpapakilala. At last tindig ay 10 minutes. Okay. So, ang afirmatibo, ang magpapatunay ay ang grupo ng Islam na hindi napako at hindi namatay. Ayon sa Biblia at sa kung ano-ano pang ibang mga referensya. Yun. Pero tandaan ninyo, mahalaga ang Biblia. Oo. Kasi yun ang tumbok Oo. Okay. So, Game. hindi napako, hindi namatay. Ayon sa Biblia
At kung ano-ano pa mga referensya. Yung tanungan tayo. At, 5 minutes. 5 minutes. Limited lang sa question. Tatlo o baka pa? Naglalaro sa 5 tanong. Okay. Introduction muna, Mr. Reddy. Ang oras ay alas 10:20. Sino ba ba na ako? Mauna ka, dahil affirmative introduction ka, muna. patunayan mo. Brad Basher. Alas 10:20 na ngayon dito. Maganda yung pagkakuha ninyo. Ay, introduction na. I-introduce mo na. Matatapos ka alas 10:40. Pakilala ka muna, moderator. Moderator, Kasi pakilala hindi mo. ka pa namin kilala eh. Huwag mo na akong kilalanin. Okay. Yung pan, nagdidebate. Si Arturo Seni ng Kingdom of God, Cristiano, Kuno. Okay. Bakit may gusto? Ay, ikaw naman. Yung isa. Introduction. Sige. Basta Cristiano siya. In favor of crucifixion. In favor of... Sandali lang. Ano ka ba? Reporter ako sa pamit ng... Magsalita mo na. Magulo na. Kung meron kayong mga hidden agenda, ipagpaliban na yan. Okay. Sige. Bye. Ipagpaliban na yan, ha? Ipagkilala mo. yan pagkatapos ng debate. Pakilala mo na. Para regatong usapan. Walang edit ito. Hindi agenda yan. Kailangan natin tindigan yung Biblia. Sige. Yan, hidden agenda yan eh. Mag-uumpisa natin. Yan o. Hindi. Nga po sa sa ibang Ah, channel hindi. ako eh. Sa ibang channel. Ano ba to? Sino ba to? Yata, Allahu Akbar. Nakabidyo raw siya. Takbir mo na, takbir! Allahu Akbar. Maganda nga. Oh, tingnan mo na. Sandali. Tingnan mo na. Hingin muna kayo ng Permit, isa mo direkto. Ayun. Hindi yung basta ipapasok mo pag mumukha mo. Oh. Sige, ikaw yung tagapagsalita. Mayroon palang video dyan sa kabila. Hidden agenda eh. Ayan, lalabas sa TV yan. Lalabas sa TV ito. Mayroon pala eh. Oo, ano. Alam ko lang yan eh. Okay. Kinukulo ninyo. Simulan na. Huwag niyong kuloyin. Oo, tama. Huwag niyong anuhan ng gutom ang debate. Yan, di ba din talaga? Hindi may hidden agenda. Gagawa ka ito ng sarili natin si Trapdon. Simulan mo na. Kayo mga gutom. Magpaalam ka kay Mr. Moderator. Dahil ito, usapan nyo. Luwag. Ito yung mga usapan ko ng talino. Okay, huwag mo nang haluan ng mga kung ano-ano ha. Space. Dapat wala mo ng video eh. May hidden agenda eh. Tama kayo. So, Mr. Bashir, Mr. Kelly, yun na nga, 20 minutes ang una. And then 15 minutes, and then 10 minutes. At kung may conclusion, 5 minutes na lang. At ang cross-examination, interpellation, naglalaro sa 5 minutes. Mga 5 tanong yun. Okay. Ang afirmatibo sa pagkakataong ito ay si Ginoong Bashir. Dahil meron siyang gustong patunayan. At ang patunayan niya na si Tokris o si Yeso Cristo Isa. ay hindi napago at hindi namatay sa krus. Sa kanya, pakimpak. At yan ay tututulan mo. Ito, Prince. O sige na, 20 minutes. Okay, bismillah. Bango na. Okay na, game. Yan la. Okay. Bismillah. 20 أعوذ بالله من minutes. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa lahat ng mga kapatid na Muslim. At sumayin nyo rin sa mga kababayan namin
na kung saan sumayin niyo yung patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ibinigay niya sa lahat ng propeta, walang iba kundi ang Islam. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina indallahil Islam. Katotohanan ang relihiyon na galing kay Allah at mula sa Kanya ay walang iba kundi ang Islam. At ito ay ipinamuhay ng lahat ng mga propeta. Sila ay sumunod, sumuko, tumalima na kung saan tinatawag na Muslim. So yun po, bilang isang Muslim, ang paniniwala po namin, unang-una yung kayo na pinaliwanag ko, yung sinabi ko, sa ngalan ni Allah, ang mahabagin ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa Kanya. Siya yung Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Kaya tayo dapat sa Kanya lamang ay magpapakupkop at tayo ay sa Kanya lamang sasamba. Sabi niya, sino man ang Kanyang patnubayan sa tuwid na landas ng mga propeta, relihiyon ng mga propeta, na kung saan pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigay niya sa lahat ng mga propeta, walang iba kundi ang Islam. Sino man ang Kanyang patnubayan ay walang makapagliligaw kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at sa kalupaan. Sabi ba niya, at kung sino man ang nasa ligaw na landas, ay walang makakapagpatnubay sa Kanya kahit magsama-sama ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan. Para siya ay patnubayan. Maliban sa patnubay ng Allah, walang makakapagpatnubay sa Kanya. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah. Maliban lamang kay Allah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At ako'y sumasaksi na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah. Siya ay kahuli-hulihan sa lahat ng propeta. So siya po ay isang dakilang propeta. Ipinadala siya sa sangkatauhan. Para saan? Rahmatan lil alamin. Isang habag sa sangkatauhan. So yun po ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dumako tayo doon sa paksa natin na kung saan ayon sa paniniwala naming mga Muslim, si Jesus, si Isa alayhi salam ay hindi siya naipako sa krus at namatay. Ayon sa Biblia, patutunayan natin na hindi si Jesus ang namatay sa krus. At ganoon din sa Quran, sa Islam. Na hindi siya namatay at kailanman ay hindi pa siya namamatay. Bakit nandun siya ngayon? Sa paniniwala namin, nasa ikalawang kalangitan. Kaya wala pong iba. Kaya kaming mga Muslim, wala pong matatawag na Muslim. Gusto ko munang ipaliwanag sa inyo bago tayo pumunta doon sa paksa. Bilang isang Muslim, walang matatawag na Muslim sa buong mundo. Kung hindi nagmamahal, sumusunod. Walang matatawag na Muslim sa buong mundo po, para sa kaalaman po natin. Walang matatawag na Muslim sa buong mundo kung hindi nagmamahal, sumusunod kay Jesus Christ, lalong-lalo na yung kanyang nanay, pamilya niya. Bilang mga Muslim, mahal na mahal po namin si Jesus Christ. Hindi po kami matatawag na Muslim pag hindi po namin mahal si Jesus Christ. Kami po ang sobrang nagmamahal sa Kanya. Kasi kung ano po yung sinabi niya, ginagawa po namin. At kung ano man yung pinag-utos ng Diyos, yun po ay ginagawa namin. Halimbawa, katulad na lamang ng pag-aayuno niya. Kaya kami sa buwan ng Ramadan, nag-aayuno po kami. 40 days. Nag-ayuno siya sa Biblia, at ganoon din naman po ko sa bilang isang Muslim, nagpapasting din po kami. Katulad halimbawa yung pagdarasal niya, nagpapatira pa po siya. So kami mga Muslim, pag nagdarasal kami, nagpapatira pa din po kami. Katulad ng pagpapatira pa ng Jesus Christ. Kasi bakit mahal na mahal po namin siya? Unang-una, siya ay sumamba at pinagutos niya na meron lamang nag-iisang Diyos. Nakalagay po yan sa Biblia, sa Marcos 12, talatang 29. Sinabi niya, ubayan ng Israel ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin niyo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagmamahal. So kami po ay sumusunod, kaya sa Islam, sumasamba po kami sa nag-iisang Diyos lamang. Magbukod kay Allah, wala na pong ibang sinasamba. Kaya nga sinabi niya, nung dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo Muhammad si Allah ay nag-iisa. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo si Allah ay nag-iisa. Allahus samad, si Allah ay eternal. Absolute. Wala siyang pangangailangan. Ang lahat ng mga nilalang ay umaasa lamang sa Kanya.
Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. At sa kanya ay walang mga katulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. So yun po ang katangian ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kami mga Muslim, sumasampalan po kami sa nag-iisang Diyos. Okay, dumako na tayo doon sa paksa natin na kung sabi, Jesus ay hindi na ipako sa krus. Ha? So sa Islam po, nakalagay po ito sa Quran. Na sinabi niya, ito direkta niya sinabi. Sinabi niya, si Jesus na anak ni Maria ay hindi na namatay at hindi na ibayubay sa krus. Yun po ang sinabi niya. Ha? Sinabi niya, si Jesus na anak ni Maria ay hindi na ibayubay sa krus. Wama kataluhu, wama salabuhu. Hindi siya namatay at hindi na ibayubay sa krus. Hindi siya namatay. Bakit? Dahil inangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, may naipako. Ayon sa Biblia, pero hindi si Jesus Christ yun. Mamaya patutunayan po natin yan. Pero sa Quran, yun po ang nakalagay doon. Hindi po siya naipako sa krus. Hindi po siya naipako sa krus. Mas maganda basahin po natin. Sa Tagalog na para maintindihan natin. Ang babasahin mo ba ay Quran? Quran. Quran muna kaya di mamaya Biblia. Kasi tindig pa na naman ito, tindig pa lang naman. Hindi kasi pwede mo wala ang Quran. Hindi, siya tinatanong ko, hindi ka Sorry. Mali. Okay. Sabi rito, sa pagkakasalin na po sa Tagalog, at sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, aming pinatay ang Misayas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapuat siya ay hindi nila napatay. So kami mga Muslim po, dahil nakalagay po sa Quran, hindi po siya namatay. Dahil sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin ko po, at sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, aming pinatay ang Misayas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapuat hindi siya nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi naibayubay sa krus. Datapuat ang kanilang nailagay na lalaki ay kawangis na Jesus, at kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may pagkakahitwa, ibang paniniwala rito ay puspas ng pag-aalinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka. Sapagkat katotohanan, siya, alalaang baga, Jesus, na anak ni Maria, ay hindi napatay. So napakaliwanag po rito, wala na po akong ipapaliwanag. Ibigay mo yung numero ng suga. Okay. Sa cross-examine ng kalaban. Okay. Nakalagay po dito yan sa An-Nisa 4157. Sa internet pwede niyo po. 157. Sige, tuloy. Okay. Yun, kumpleto Okay. So maliwanag na po sa inyo na sa Islam po hindi po talaga siya na pako at namatay. So doon pa lang po, napatunayan ko na talagang hindi na ipako si Jesus sa cross. So yun po. So, dumako tayo dito sa Biblia, kasi dalawa yung batayan natin at saka yung mga history. So dapat patunayan din natin sa Biblia po, meron pong naipako, ngunit hindi si Jesus po yun. Ayon po yun sa paniniwala natin. Dahil napakalinaw po yung nakalagay sa Quran, na kung saan hindi naman talaga naipako sa cross si Jesus. Maging sa Biblia po, makikita po natin, alam niyo po mga kababayan, ilang beses na po kami dito nakipagbidate patungkol dito sa pagkakapako na to. Kahit si Pastor Baladad. At marami na po dito, hindi ko na po babanggitin yung mga, marami na pong nasaksihan nila dito. At hindi lang po ako, marami po. Okay. So nakalagay po dito sa Biblia, si Jesus noon, siya ay nananalangin. Nung nananalangin po siya, sabi niya, kung po pwede lang, alisin sa akin ang sarong ito. Sabi niya, alisin sa akin, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Kung po pwede lang, wag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sinabi niya. Okay. Pagkatapos siyang manalangin na yun, lumuha siya ng halos dugo na yung kanyang luha. Kasi ayaw niyang
maipako sa krus. Unang-una po, yun po yung paniniwala namin, nakalagay din po sa Biblia. Hindi ibig sabihin na ito yung batayan namin ng Biblia. Pinukuha po namin ang Biblia para makita nyo, at dun din po ay pinupukol namin sa inyo para kontra din po sa paniniwala nyo na talagang hindi siya naipako sa krus. At lahat po ng mga history. Nakalagay po dito, saan ang Biblia? Okay. Ito, basahin po natin. Sabi rito, kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkos pa, na nang lumalala ang kaguluhan, siya ay kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan, na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao. So dito pinapakita po na si Jesus ay totoo naman po dahil wala naman po siyang kasalanan. Kaya sinabi niya, naghugas kamay si Pilato, sabi niya, wala akong kasalanan dito sa gagawin nyo, sa dugo ng taong matuwid na to. Sabi pa niya, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. So ibig sabihin pala, yung may gusto lang pala na maipako dito, yung gustong maipako lamang, ay yung mga tao lamang, hindi ang Diyos. Kasi wala po tayong makikita sa Biblia na sinabi ng Diyos na si Jesus pinababa ko yan para magpakamatay sa krus. Sinabi rito, ang mga Hudyo lamang ang may gusto. na minuto ka pa. Ha? So si Jesus, ay sinasabi rito, ay walang bahid dungis, walang kasalanan. At nakalagay pa, at sumagot ang buong bayan at nagsasabi, mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Ibig sabihin dito papasok yung sinasabing pagbabayad ng kasalanan dahil sa dugo na Jesus. Ang may gusto lang palang ipako sa krus Jesus ay walang iba kundi yung mga tao lamang. Wala pong pinag-utos ang Diyos na si Jesus ay maipako sa krus. Hindi, ang tanong dyan, Ginoong Bashir, kung nasunod ba yung gusto ng mga Okay, ito. Wala tayo doon. Okay. Iyan na natin. Hindi ba yan? Ito talagang matindi. Ikaw magkawala yan. Para maging malinaw ang debate. Okay. Tama yun, tama. Ito, nakalagay pa. At nang sila ay nagtakot at nagatungo ng kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Ito na po yung sa araw nga daw nung pagkabuhay na ni Jesus daw. Kung may mga tao na kung saan pumunta doon sa libingan, may mga anghel doon, nagsasabi, bakit yung hinahanap ang isang tao, ang buhay sa gitna ng mga patay? Ha? Okay. Ito pa. Si Jesus po. Tahimik lang sandali, tahimik lang. Maganda yung boses na nagsasalita. Oo. Huwag niyo papangitin. Okay. Ito, sabi rito, at siya sa mga araw ng kanyang mga laman, si Jesus po rito, nagsasabi, ay naghahandog ng mga panalangin at ng mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. So, ibig sabihin pala, dito pa lang nananalangin si Jesus, kung dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, di wala na pong pagkakapako sa proseso. Hindi na po maipapako sa proseso. Dahil bakit? Dininig po ng Diyos ang kanyang panalangin. Yun po ang nakalagay sa Biblia. Sa Hebreo po yan. 5:7 nakalagay po. Ha? O, sige. Sala.
Sa Hebreo 5:7. Sa Hebreo 5:7 nakalagay yun. Dininig ng Diyos ang Dininig na, panalangin niya. dininig, oo. O sige, tuloy. Okay. Dito naman, Dininig. oo. Pwede ba namin Ito pa. malaman kung ano yung panalangin niya? Okay. Yan. Ito. Na sinasabi, ito na. Sinasabi ni sa Lucas 22:42. Okay. Plus 22. Hanggang 43 na yan. Hanggang 40. Na nagsasabi, Ama, kung ibig nyo, ito na yung panalangin ng Jesus. Na kanina, dinilig siya sa Hebreo 5:7. Dito ngayon, yung panalangin niya na ayaw niya, yung saro ng paghihirap. So sabi dito, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang sa iyo. At nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Ibig sabihin, kinomfort niya sa Jesus. May nagpakitang anghel. Ibig sabihin, kung kinomfort siya, ibig sabihin, wala nang pagkakapako. Kasi bakit? Pag kinomfort ka, ibig sabihin Hoy, hindi ka naman ipapako sa krus. Huwag kang malumbay. Kasi Binigyan kasiyaan. binigyan ng kasiyahan. Ibig sabihin, dininig ang kanyang panalangin. Sa Hebreo 5:7, sinabi doon, dininig ang kanyang panalangin. Bakit? Dahil siya may banal na takot. Dininig ang kanyang panalangin. Ngayon, kung dininig ang panalangin niya, may pagpapako pa ba? Kinonfort na nga siya Kasi kung hindi siya ililigtas, bakit may magpapakitang anghel at kinonfort siya? Huwag kang malumbay. Ha? Di ba? May oras na ba? Tuloy, bro. Ha? Teka, titignan ko. Naglalaro pa sa 5 minuto. Naglalaro pa sa 5 minuto, bro. Meron ka ba siguro mga 4 na minuto na lang? Yan, apat pa. O sabi dito, si Jesus po nung nandito pa, sabi niya, doon sa mga sinasabi niya, yung mga tao na nananalangin at humihingi ay pinagbibigyan. So sinabi niya rito, sa Mateo 7:7, nakalagay po yan. Sabi niya, magsihingi kayo at kayo ay bibigyan. Magsihanap kayo at kayo ay magkakasumpong. Magsitok-tok kayo at kayo ay bubuksan. Sabi sabihin yung panalangin ni Jesus, kasi sinabi niya Ha? Sino man ang tumuktok daw ay pagbubuksan. So ganun din po yung sino man ang nananalangin, unang-una, binasa ko kanina unang-una, sinabi, si Jesus ay isang matuwid na tao. Sino bang matuwid na tao ang hindi dinidinig ang kanyang panalangin? Of course, dahil isa siyang dakilang propeta, didinigin siya. At kaya nga nagpakita sa kanya ang isang anghel. Anghel. Na nagpakita sa kanya. Kasi bakit kinonfort siya? Pag sinabing comfort, huwag kang malumbay. Ibig sabihin, hindi tinatakot Jesus. Ipapako ka. Kaya, kumanda ka. Ang alam ko sa kinompor, binigyan kasiyaan. Oo, yun. Kasi yan. Inaliw. Yan. Kasi bakit? Pag sinabing inaliw, ibig sabihin kasi ayaw nga niya Nananalangin siya Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang saro na to, yung paghihirap na to. Ayaw niya may nagpakitang anghel ngayon. Sabi niya, huwag kang malumbay. Ha? 3 minutes pa. Sige. Sabi pa rito, sabi ni Jesus, magsihingi kayo at kayo ay bibigyan. Magsihanap kayo at kayo ay mangangasuntong. Magsituktok kayo at kayo ay bubuksan. Yan. Kaya yun po yung sinasabi hanggang 11 po yan. Ituloy na natin. Sapagkat ang bawat humihingi at tumatanggap at ang humahanap ay nakakasuntong at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya ay humingi ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? Kung hingihan siya ng isda at bibigyan siya ng ahas. Pwede sabihin dito, sinasabi ni Jesus, sino man ang tumatok, siya ay bubuksan. At sino man ang manalangin, siya ay sasagutin siya ng dinadalangin niya. So dito, makikita natin kung talagang hindi dininig siya, malamang may papo nga talaga siya. Pero bakit dahil dininig siya, dininig niya siya Ibig sabihin, wala na pong pagkakapako sa krus. Meron pong naipako sa krus, pero hindi po si Jesus. Ibang tao po yung naipako. Opo. Kaya yun po, sa pangalawang tindigan natin, nilalapat ko lang po ito. Mamaya,
Isa-isahin po natin yan. Isang minuto mahigit. Okay, 1 minuto pa. So yun, ulitin ko na lang po, para sa mga kararating lang po ngayon. Sa Islam po, paniniwala po namin bilang mga Muslim, si Jesus po ay hindi na ipako sa krus. Kailanman ay hindi pa siya namamatay, hindi siya na ibayubay sa krus. At hindi siya na matay. Kasi ayon po sa Quran, napakalinaw po, sinabi ng Allah na hindi po namatay at naibayubay sa krus. Ha? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Hindi siya namatay at naibayubay sa krus. So yun po. Kaya napakalinaw po yung sinasabi doon, bakit siya po inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating po sa araw ng paghukom pag malapit na po. Hinihintay po natin. Opo, hinihintay po din namin yon na kung saan patutunayan niya kung ano yung tunay na relihiyon. At kauna-una ang babaliin niya yung krus. Kasi bakit? Maraming tao sumasamba sa krus at naniniwala sa krus. Dahil hindi naman talaga siya naipako sa krus. Okay. Yun po. Okay. Okay. Time na. At, Alhamdulillah. Ginoong Sede, tagapagsalita ng Kristiyano na naniniwalang na napako si Kristo sa krus. Maganda yung presentasyon ni Pasir. At napasupalian niya ayon sa kanya pag-aaral na hindi napako. At kung yan ay hindi napako, sira ang kaligtasan ng Kristiyano. Bakit? Nakasalalay sa inyo ang kaligtasan ninyo sa pagkapakot kamatayan nito sa krus. Kaya mo ba na pasinungalingan ang mga pinahayag niya? At yan ay mapasisinungalingan mo lang sa pamamagitan ng cross-examination. Rika, kaya ka pa mag-cross-examine. Mababaw pa nga yung sinabi niya eh. Hindi pwede yung basta sasagot ka lang. Kinakailangan mag-cross-examine ka. Okay? Okay. Bibigyan ka ng 5 pagkakataon para siya magiba sa pamamagitan ng cross-examination. 5 katanungan. Unang tanong. Unang tanong. Tinatanggap mo ba ng Panginoong Kristo ang Kristo ay hindi nagkasala? Ayon sa Biblia, nakalagay po. Hindi. Kasama. Kasi huwag muna sumagot yung hindi tinatanong. Ulitin ko tanong. Pakialam mo yung oras. Basta 5 tanong yan. Yung 5 tanong, naglalaro yan sa 5 minuto. Tinatanggap mo, ulitin ko ang tanong ha. Unang tanong. Tinatanggap mo ba na ang Kristo ay hindi nagkasala? Pakisagot. Sagot na. Nakalagay sa Biblia, siya ay hindi nagkasala. Hindi, ikaw, sa inyong paniniwala. Nakalagay sa Biblia nga. Sa paniniwala kanina. Binasa ko kanina. Tinatanggap mo. Tinatanong din niya kung sa paniniwala ng Quran, Hindi nagkasala. Ay hindi, lahat ng tao Yeah. nagkakasala. Sa Quran, kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala is mahabagin, mawain ang kaya ang ibig mo mapagpapawad. ba sabihin sa Quran, one way or the other, si Kristo nagkasala. Nagkakasala. Nagkasala. Lahat ng tao nagkakasala. Ayun ang sagot niya sa Pero, unang tanong. ito hindi sila nagkakasala ng karumal-dumal. Iba yung pagkakasala doon sa... Basta nagkasala, hindi yung karumal-dumal na Kaya pagkakasala. kasi kung di man nagkasala, nagkamali. Nagkamali. Okay. Pangalawang tanong. Nililinaw ko lang kasi sa Biblia, karumal-dumal ang ginagawa ng mga propeta. Oh, sige. Nililinis natin yung mga propeta kasi dakilang propeta sila. Oh, pangalawang tanong. Pangalawang tanong. Bago ako magtanong, may babasahin ako bago magtanong. Ayun, kasama yan. Pwede na. Tanong muna. Tanungan to, hindi naman basahan to. Magbabasa ako, saka ako po. At mo ba ibabatay ang premisa? Oo, tama. O sige, bilis-bilisan mo pagbabasa. Ngayong araw, itong araw. Hindi, 5 naman, bibilang ay... Hindi, bilis lang yan. Hindi, babatay daw siya ng tanong doon sa babasahin niya. Pwede naman yan eh. Ito. Sabi sa Mateo 18:19, nagkasalita rito Panginoon Kristo. Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulan at siya papatayin. At ibibigay siya sa mga hintil upang siya kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus at sa 3 araw siya ipabangon. Ang tanong ko ganito. O sige, bilisan mo. Ito bang pahayag na to ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad? Ito ba'y kasinungalingan o katotohanan? Pakisagot. Ano yun? Ulitin. 18:19, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem. 19-18 ng...
Kapitulo 20, talatang 18 hanggang 19. Ano yan? Mateo. Mateo. Narito, nagsisiyahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulan at papatayin. At ibibigay siya sa mga hintil upang siya ay kanilang alimurahin at hampasin. At ipako sa krus at sa ikatlong araw siya ay magbabangon. Ang tanong po ganito. Okay, tanong. Ito bang sinabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad? Ito ba'y kasinungalingan o katotohanan? Okay. Ayon sa Biblia, hindi sa Quran, Kategorikal ayon sa tanong po. Biblia, totoo yung nakalagay dyan. Ayun daw sa Ay, Biblia. paliwanag ako dyan. Hindi, ang tanong, kategorikal ang tanong ko, para sa iyo, ito ba'y kasinungalingan o katotohanan? Kung ang pagbabatayan daw ay Biblia, Okay. eh yun ang nasa Biblia. Yan ang nakalagay sa Biblia. Oo, wala naman akong tutol dyan. Ano ka pagtitipatihan namin? Wala. Tatanungin mo. Wala na! Technical na! Dapat, kasi, Ang batayan ninyo, ito, makinig ka muna, Ginoong Cristiano. Ang batayan ninyo, hindi lang nakapokus sa Biblia, sa history at maging din sa kanilang Quran. pero ang number one na reference, siyempre, Biblia, kasi ang pinirmahan namin, ayon sa Biblia. Ang sagot niya, kung ayon rin lang sa Biblia, hindi totoo. Oo. Wala naman akong tutol eh. Wala siyang tutol. Ikaw lang Ano ba yung binasa mo, Quran? O hindi, ayon sa Biblia pala eh. Aba, ewan ko, ba't ka nakipag-debate? Wala ka na ba yung tatanong? O sige, marami pa. Okay. Iwas mo na yung alapat. At dahil nag-cross-examine siya. Sige, ano, papasahin ko ba ulit? Hindi, sumula. Huwag mong intindihin yung hindi mo kausap. Sige. Para maging maayos ang takbo ng... Okay, mamaya, brother. Pagkatapos Ano? ng debate nila, hindi tayo Sunod na tanong. Binanggit mo yung 24:7 ng Lucas. Pangatlong tanong na yun, ano? Oh. Hindi ako nagkakamali. 24 sabi ron na sabi ng anghel, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Ang tanong doon ba sa mga sumunod na talata, sinabi ba ng anghel na hindi namatay ang hinahanap nila na Panginoon Kristo? Ano tanong doon? 24:7 ang ginamit ko kasi kanina eh. Oo, ginamit ko. O ngayon, doon ba sa sumunod na talata, sinabi ba ng anghel na hindi namatay yung Eh, wala hinahanap naman nila? akong binasa doon eh. Sa 24. Doon lang ako bumatay eh. O, sa makatuwid, kung Wala mabasa tayo. mabasa ko ba na namatay siya, tatanggapin mo na mali ang sinabi mo. Wala naman akong binabasang ganun eh. Hindi, Wala bumanggit naman ka Ang usapan, doon sa anghel, sa anghel. Babasahin ko ha. Pag-ibasa yung sinabi ng anghel. Ano, 24:7. Yung nagbabantay sa puntot. Okay. Para malinaw. Ano sabi? Yung supporterero. Kapag sila ay nakatatakot at nakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila. Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Ngayon, ang tanong ko rito sa'yo. So, yun ang sinabi ng anghel. Oo. Ngayon, Bakit daw hinahanap yung buhay sa gitna ng ang mga tanong ko sa patay? kanya. Ang tanong ko sa kanya. Mayroon ba sinabi ang anghel dito na hindi namatay ang hinahanap ng mga babae? Buhay eh. Ay, ngayon nakalagay ron eh. Buhay! Hindi na buhay! Una, yung binasa ko, hindi doon sa... Ang sinasabi ng anghel, naghahanap yung mga babae ng patay. Eh, buhay naman. Ng buhay sa gitna ng mga patay. Eh, buhay na eh! Hindi naman patay yun! Sige. Buhay nga eh. Alam kasi natin kasi medyo lumalaki. Ngayon, doon ba sa... Mag-aral ka ng cross-examination. Doon ba sa Bible? Eh, wala nga, dapat tapos na nga eh. Pang-apat na tanong. Pangapat. 2:42 ng Lucas, alin doon sa dalawang kahilingan ng Panginoong Kristo o dalangin ng Panginoong Kristo ang natupad? Okay. Ano sinabi doon? Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may... Eh, may nagpakitang anghel. Hindi ba? Hindi ba? Ang sabi ron, ilayo, kumbaga maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon man ay hindi ang ayon sa ibig ko kung hindi ang ayon sa ibig mo. Ang tanong doon, alin doon lang nasunod? Yung panalangin niya, syempre. Dininig niya siya eh. Ayun ang sagot niya. Yung panalangin niya na, sinagutan niyo. So para sa'yo, Hindi para sa akin sa Bible. para nakalagay sa pagkititi mo, hindi siya namatay. Nakalagay sa Bible eh.
Ayun, hindi. Kanina, binata mo na nga eh. Ba't nyo hinahanap? Arthur, bilang moderator nanalangin nga naman si Jesus. Dalawang klase ko nalangin doon. Makinig ka muna. Huwag kang magturo. Moderator ako eh. Okay. Nanalangin niyo si Jesus. Ilayo mo sa akin yung Daro. Yung kamatayan. Yung kamatayan. yung kamatayan. Na yung nilalaman ng saro. Gayon man. Gayon pa man, yung Diyos pa rin na masusunod. Tama, oo. Oo. Sinong Ngayon, nasunod? ang tanong mo, Sinong hindi, nasunod? sandali lang, nagsasalita pa ako eh. Ang tanong mo, nasunod ba yung panalangin ni Jesus na ilayo yung kamatayan sa kanya? Oo, ano na. Yan ang tanong mo. Oo. So, mas malinaw yung tanong ko. Although sila, okay, nasunod ba yung panalangin ni Jesus na ilayo yung kamatayan Oo, sa kasi kanya? dinilig nga siya eh. Eh, paano kung mabasa ko na sinunod ko pa rin? Ibang talong na naman yun. Basahin mo na lang. Paliwanag mo. Huwag ka na magtanong. Wala na tanong. Paliwanag mo. Uling tanong. Bigyan mo pa lang isa para makaano naman. Kaya nga, tanong mo, nasunod yung panalangin ni Jesus na ilayo yung kamatayan sa kanya. Kung malimbang nasunod, Ayun, kung ipaliwanag mo ilayo, Nasunod yung panalangin nung nananalangin. Oo, yun. Okay. Ngayon, pinalo up niya yung Hebreo 5:7. O, huling tanong na yan, ha? Ang sabi rito, na lumulukas at lumuluha na may kapangyarihan makapagpapalo. Kasi sa mga araw na kanya, dito ba sa 5:7, mayroon bang sinabi rito na hindi siya namatay? Alin yan? Dito sa 5:7 ng Eh, dinilig nga yung panalangin niya. Paano ba siya mamamatay? Anong nilalaman ng Hebreo ang nakalagay rito na siya sa mga araw ng kanyang lamay ay naghandog ng mga panalangin at mga daig na Ay, yung panalangin niya, lumuluha dinilig siya. na may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan at Oo. ay dininig dahil sa Oh, kanyang laki daw nga, dinilig pala eh. Ang tanong ko ito, Ano tanong? aling panalangin ang dininig ka? Sandali. Pakibasa nga yung Hebreo sa matigas natin. Lalong nadidig. Yun ang panalangin niya eh. Ayaw mamatay doon na yan. Hebreo ikamo 5. Hindi. Ito nakasulat. 5:7. Ito. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay nagandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha. Doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Dinig pala eh. Sandali, mukhang itong verse na ito pabor sa kalaban. Tanong ko nga dito, tanong ko nga sa kanya, alin ang dininig? Yung hindi siya mamatay o yung mamatay? Ayun hindi. Ayun ang Hindi, panalangin niya siyempre, eh. kung ano nilalaman nito. Ito. Yung panalangin niya. Tinatanong ko. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay nagantog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dinilig dahil sa kanyang banal na takot. O ano ang tanong mo sa kanya? Ang tanong doon, alin yung panalangin ang dininig? Alin panalangin ng Panginoon sa Kristo ang dininig? Ano na yan eh, panalangin niya, ilayo sa kanya yung... Na malayo o masinan sa kalooban ng Ama? Nakalagay na nga dyan eh. Kung mabasa ko na kalooban ng Ama ang nasunod rito. Nakalagay na nga, ang linaw-linaw. Dinilig na nga yung panalangin niya. Panalangin doon eh. Ang supporting verse doon, yung 22:44 eh. Ilayo. Ano ang tanong mo sa kanya? Saan mo siya pinamimili? Doon sa dininig o hindi dininig? O doon ba sa dininig o hindi dininig? Ano ang sagot? Dininig o hindi dininig? O Ang dininig. linaw-linaw eh. Kung mabasa ko na... Eh, problema ba? Tapos na ang tanong. Paliwanag mo na yun. Unang-una. Allahu Akbar! Unang-una yung uli mong dialogue, hindi na tanong. Hamon na eh. Sige. Yan ang paliwanag mo. Sa may pagkakataon ka pa, 20 minutes. Okay. Ang oras dito ay alas 10:59. Matatapos ka alas 11:19. Okay. 20 minutos. Itindig mo. Bago ako mag-umpisa, siyempre, re-rebat ko muna ang ilang talata na ginamit dyan. Eh, siyempre, irilibat mo. Latag ka muna. Ah.
Kasama yan eh. Sa 5:7 ng Hebreo, sabi rito, babasahin natin ang Hebreo 5:7. Ang pagka mo, patunayan mo siya'y napako. Ito. Magpapatunay yan. Ito. Hebreo 5:7, itong sinasabi, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Makapagligtas sa kamatayan, kung babasahin mo ang Grego na ginamit, ekthanato, out of death. Ibig sabihin, mula sa kamatayan, niligtas siya doon. Sandali, ang binabasa mo yung Tagalog. Oo, yun. Hindi pinapaliwanag ko lang At eh. hindi tayo mga Griego. Hindi, may English translation naman eh. Pwede naman basahin, may translation sa English. Basahin mo na lang sa English. Yan na lang sa Tagalog. O, ito lang nga eh. Ngayon, alin dito ang sinasabi sa 22:42 ng Lucas? Kasi masyado dito, medyo iniikot-ikot sila doon talatang to eh. Kasanayan mong iniikot nila. Basahin mo yung panalangin doon to. Bibentang. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ngayon, para sa kanila, hindi na pa ako, inakonklusyon nila. Sa Biblia na hindi sa amin. Na hindi na pa ako. Pero ang tanong, ang kalooban ba ng Ama? Dalawang hinihiling rito eh. Kundi, hindi ang mangyari ang kalooban, kundi ang ibig. Pinapawalang kabuluhan ng Panginoon Kristo. Yung una niya Hindi, kahilingan. para magkaroon ka ng guide, Arthur, nung nananalangin si Jesus, may kalooban siya. Ilayo yung kamatayan. Ito. Alin ba sa dalawang nasunod? Ito. Yung kalooban ng Diyos o yung kalooban ng Ito. Tokris na yan? Ikaw lang magbulang. Kinakailangan i-erase mo yun. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. So, dalawang kalooban. Kalooban ng Ama, kalooban ng Anak. O yan. Kung kada maaari, hindi mangyari. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang iyo. Ngayon, ito bang kalooban na ito, sinalansang ba o kinontra ng Panginoon Kalooban Kristo? nino, kalooban nino. Ng Ama. Lilinawin mo. Ito ba'y kinontra ng Ama? Yung na mapako ang Panginoon Kristo? O ang Panginoon Kristo mismo itumutol na siya mapako? Pakinggan o, dito sa Hebreo. This at talatang 5 hanggang 7. Ito ang sinasabi. Hebreo, kapitulo 10 ito. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan lang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalugod. Na magkagayon sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balungkong ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Hindi naman kinuntra ng Panginoon Kristo ang kalooban niya. Ito nakahula na ito sa awit. Tinupad lang niya. Nagagawin ng Diyos kasi hindi nga siya nalugod sa mga handog na susunugin. Ngayon, Gusto mo bang palabasin na ang kalooban ng Diyos masalvage siya sa krus? Okay. bakit ho kailangang mamatay ang Panginoon Kristo? Sinasabi sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon gusto ko munang linawin na ang bayan ng Diyos ay nahati sa dalawa. Ang physical Israel o ang Israel na nasa ilalim ng kautusan ni Moises at ang spiritual Israel o ang Israel na nasa ilalim ng kautusan ng Panginoon Kristo. Ano ang ginagawa ng Israel na sumusunod sa kautusan ni Moises? Pagka sila nagkakasala, anong inuutos sa kanila ng Diyos? Sa Levitico 5, may ganito tayong mababasa. Ito ang sinasabi ng aklat ng Levitico na mayroong mga, o kaya dito na sa 16, at ipapatong niya ang araw ng kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay at isasay-say sa ibabaw niyaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat ng kanilang mga kasalanan at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipapadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. Ang bayan ng Diyos, ang bayang Israel, talagang may sinasagawa silang paghahandog sa mga hayop na susunugin para sa kasalanan. Yung talaga ugali yan ng bayan ng Diyos, hindi natin tutulan kasi Biblia to. At ang bayan ng Diyos sa Biblia ay ang Israel. So naghahandog talaga sila, napakarami niyan. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, mababasa nyo na maraming hayop panghandog sa kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon,
ito bang mga handog na ito sa kasalanan, ito ba'y kinalugdan ng Diyos? Sinabi na sa Hebreo na binasa natin, hindi mo na anak kinalugdan yon. Bakit? Sa 9 ng Hebreo, may paliwanag din dito. Kung ano sinasabi, bakit hindi na nalugod ang Diyos doon, hindi kinalugdan to. Oh. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. Kaya ang kautusan talaga ni Moises, mayroong paghahandog na inihain para sa kasalanan. Pero para lang sa Israel yun. Ngayon, sa spiritual Israel, sa panahong Kristiyano, sino ang kordero ng Diyos? Sino ang kumakatawan sa kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating kasalanan? Pakinggan nyo sa 1.29 ng Juan. Sa 1.29 ng Juan, ganito ang sinasabi. Ito. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So siya ang kordero, hindi lang siya mag-aalis ng kasalanan ng Israel, kundi pati ng buong sanlibutan. Ngayon ang kamatayan pa ng Panginoon Kristo, nakahula na sa Biblia. Pakinggan nyo sa 53:6 ni Isaiah. Bago yung 53:6, naintindihan mo ako na ibig sabihin ng kordero. Kordero, batang kambing o pupa. Okay, tuloy. Yan ang ibig sabihin niya. Ito, sa 53:6, ganito ang nababasa natin. Ito, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Mayroon palang dala sa kasamaan ng tao. Ipinapasan sa kanya. Sa paanong paraan ipinasan ng ating Panginoong Jesucristo yung kasamaan nating lahat. 2:24 lang unang Pedro hanggang 25. Ito ang sinasabi. 2:24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Kaya maliwanag na ang tinutukoy sa Isaiah, ang aklat ni Propeta Isaiah ay nasulat yan, humigit kumulang sa 700 taon bago pa ipanganak ang Kristo. Na doon may hula na yung kasamaan ng tao ipapapasan sa kanya ng Diyos. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa cross, kalooban ng Ama yun, na siya magdadala ng kasalanan ng tao. Dahil ang tao, walang magagawa na dahil ang pasya ng Diyos sa kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ngayon yung pagkapako ba, hula na hinulaan na rin sa Biblia. 2:6 ng aklat ng awit. Ito yung mas matanda pa sa aklat ni Propeta Isaiah. May 12 minutos ka pa. Ito, sa Kapitulo 2 ng awit, ay Kapitulo 22 ng 6 ng awit, mayroon tayong ganitong mababasa. Ito ang sinasabi. Ngunit ako'y uod at hindi tao, dumahagi sa mga tao at sinamak ng bayan. Silang lahat na nakakita sa akin ay tinatawa ng mainam ako. Inalalawit nila ang labi, ginagalaw nila ang ulo na sinasabi, magpakatiwala ka sa Panginoon, iligtas niya siya, yamang kinaluluburan niya siya. Talatang 16, sapagkat niligid ako ng mga aso, sinulong ako ng kulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking may sasaysay ang lahat ng aking mga buto. Napakaliwanag pala rito. Hula, mas matanda pa sa aklat ni Propeta Isaiah, itong binasa natin, na ang Panginoong Jesucristo talagang may pagpapako. Bakit? Ang sabi rito, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Natupad ba to? Na talagang nagkaroon talaga ng butas ang ating Panginoong Jesucristo? O, pakinggan sa 24:39 ito. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu ay walang laban at mga buto na gaya ng inyong nakikita sa akin. Kaya mayroon talagang pagkapako na ipinakita ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Katunayan nung kinumprontan niya si Tomas. Anong sabi niya kay Tomas? 20:28 hanggang 29 ng Juan. Ito ang sinasabi ng Sumagot si Tomas sa kanya, sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Na magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay, isuot mo siya sa aking tagiliran at wag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Bakit binabanggit ang tagiliran dito? Ano bang meron itong tagiliran na to? Pakinggan niyo sa Juan din, sa 19. 19:34. Gayon may pinalagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat na isa sa mga kawal at pagdadakay lumabas ang dugo at tubig. At sapagkat ang mga bagay dito ay nangyari upang matupad ang kasulatan, ni isa mang buto niya ay hindi mababali. Nakahula ba to? Sakarias 12:G. Na ito bago pa mangyari, ilang daang taon bago pa ipanganak ang Kristo, may mga hula ng ang Biblia na ang Panginoon sa Kristo talagang papatayin at sisibatin sa tagiliran. Ito ang sinasabi. At aking bubuhusan ang sambahayan ni David at ang mga nananahan sa Jerusalem ng Espiritu ng biyaya at ng daing. At sila ay magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan at kanilang tatangisan sinalagayan ng pagtangis ng buktong na anak. Napakaliwanag na iyon na ang talaga. Ngayon, ang Panginoon sa Kristo mismo talungin natin. Baka hindi paniniwalaan ito. O pakinggan natin ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 24:46 ng lupa. Ito. Itong sinasabi. Last 3 minutes. Nang magkagayoy binuksan niya. Ito. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, sa mga awit. Nang magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Napakaliwanag ang sinasabi ng Biblia. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, nagbuhat sa Jerusalem. Babalikan natin ngayon ang binasa sa 24 ng Lucas, na raw hindi namatay, na ginagawang patay. Hindi lang naman kasi tinutuloy ang pagbasa basahin na natin ito. Ito. Nasina ito, na magkagayon ng takot at nakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa at sinabi nila sa kanila, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Datapwat nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya ay nasa Galilea pa. Ano ang sabi ng anghel? Wala siya rito. Dapat nagbangon. Nagbangon. Anong ibig sabihin na sinasabi? Ito. Na sinasabi, kinakailangan ng anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa cross at magbangong muli sa ikatlong araw. Ngayon, anong ibig sabihin ba nito? Kamatayan ba to? 17:22 ni Mateo. Ito, magbangong muli sa ikatlong araw. Ano yun? Hindi ba namatay yun? 17:22 na Mateo, ganitong sinasabi. At samantalang sila ay nakahimpit sa Galilea, ay sinabi sa kanila ni Jesus, 7 minutos pa. ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. Ito, sinabi sa kanila ni 4 minutes. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao, 45. Baka namatay yung ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. At siya ay papatayin nila. At sa ikatlong araw ay siya ay muling ibabangon. At sila ay lubhang ng manglaw. Napakaliwanag na sa bibig ng Panginoon sa Kristo, mababasa natin na siya talaga ay namatay at muling nabuhay. 20 minutos siya eh. Okay. Ilang minuto pa? 7. Na 7. Kanina pa 7. Mga 6:30. Okay. Ngayon, Sige, sino ba ang may kalooban tungkol, sino ba ang nasa likod tungkol sa pagtuturo na ang Panginoon sa Kristo hindi namatay? Ito ba ay kalooban lamang ng tao? May ibang mas may kalooban dito. Kasi may mga nagtuturo na ang Panginoon sa Kristo talaga hindi napako sa korpo. Pero ang tanong, sino ang nasa likod nila? Puntahan nga natin ang Aklat ni Mateo. Go! 16:21 hanggang 23. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya ay pumaroon sa Jerusalem at magbanta ng maraming bagay sa matatanda, sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. At siya ay patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama niya siya ni Pedro at pinagpasimulang siya ay pagbigaan na nagsasabi,
Panginoon, malayo ito sa iyo, kailan may hindi mangyayari ito sa iyo. Datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko sa talas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Kaya nga sa likod ng mga pagtuturo na hindi namatayan pa ito Kristo, eh, na maliwanag sa diablo. Bakit? Pag hindi namatay pa ito Kristo, hindi matutupad ang kalooban ng Diyos na maligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi magiging takapagligtas ang Panginoon sa Kristo kung hindi siya mamamatay. Kaya ang gusto ng diablo, di Satanas, huwag siyang mamatay. Ang ibig sabihin kasi ng Satanas, mananalansang, opposer. Kaya yun ang tawag kay Satanas. Yun lang kauluba. Kaya gusto sa taas, huwag mamatay. Bakit? Para magbaligtas ang tao, para marami siyang makasama sa impyerno. Yun ang malinaw. Kaya bakit may lumalabas na hindi napako? Hindi na nakapagtatakayan. Okay. Tapos na. Meron pa siya mga 4 minutes. Wait lang. Wait na. Kasi ang usapan, matatapos ba alas 11:19. Alas 11:15 na. Okay. Okay, sige. Ganito. 4 minutes. O sige. Sabi nila, ang batayan, hindi tayo kakapusin yan. Ang batayan nila ay ang Quran. Alam naman siguro ng mga Muslim, bukas lang ang isip hindi ko sinasabing, hindi naman ako laban sa inyo. Na ang Quran, nasulat yan, 600 taon na matapos magkapakuan. Pwede ba naman kukuha ka ng testigo na halimbawa, na si Kaede ang maliwanag na testigo sa pumatay kay Lapu-Lapu. Pwede paniniwalaan ba na hukom yun? Di Lapu-Lapu na buhay na 15 siglo na buhay lang ito, 15 siglo. Ganyan din ang ginagawa ngayon ng Quran. Tumatayo sa testigo na hindi namatay na ilang daan taon ang layo niya. Hindi ako titistigo sa mga bata ko inapos. Hindi ka tanggap-tanggap ang sinasabi ng Quran na hindi namatay. Bakit? Kailan lang naman nasulat yan kung ihambing doon sa pagkapako, sa actual na pagkapako ng Preso Cristo. Meron ka pang 3 minutes. Wait na. Wait na. Konting luwag tornilyo lang. Luwag tornilyo. Konting luwag kasi pribileyo mo na Jay sa ilalim sa matinding cross-section. 21 hours. 2 hours na. Hindi pa. Naglalaro sa 5 tanong. Nasa 21 hours pa to. Hanggang bukas. Ay, tanong ako. Ganyan. Kasi nabanggit na yung huli, yung Mateo 16:21 hanggang 23. Ano nilalaman nun? Okay, ganito. Yung tanong ko doon, di ba sinabi na Jesus, binato mo, na si Pedro ay tinawag na demonyo. Satanas. Okay, Satanas at saka demonyo, paras lang yun, di ba? Diablo. Tinatanggap mo ba na si Pablo ay demonyo? Si Pedro. Si Pedro ay Satanas. Oo. Ang si Apostol Pablo, hindi siya demonyo per se. Si Pedro. O si Apostol Pedro, hindi demonyo per se. Ang demonyo per se, yung pagsalansan niya na mamatay pa sa Kristo, yun ang opposite. Ulitin yung tanong. Okay, yung tanong ko, tinatanggap mo ba na si Pedro ay demonyo? Ayaw kay Jesus. Kung demonyo per se, hindi Satanas siya. Tanong ko lang. Oo, hindi Huwag lang. kang mga tiran. Yung tanong ko. Oo, hindi lang. Yun na nga yung sagot ko Oo, hindi. Tinatanggap mo ba na demonyo si Pedro? Yun na yung sagot ko. Yes, sir. Ayaw kay Jesus. Yun na ang sagot ko. Kung demonyo per se, hindi siya demonyo. Yun sagot ko. Ang tanong ko, Hindi daw, hindi. tinatanggap mo ba si Pedro na demonyo ayon kay Jesus na nakasulat Kasi bilang moderator, nabasa ko yan eh. Oo. Ang sinabi ni Jesus kay Pedro, lumagay ka sa aking likuran. Satanas. Well, ang dapat sa tanong dyan, naniniwala ka ba na si Pedro ay Satanas ayon sa pagtawag niya? Okay, ang sagot ko ganito. Kung Satanas per se, hindi. O yung sagot ko, maliwanag na yun. Walang persye bahala ka na. Ang Satanas doon, yung ginawa ni Pedro. ng moderator yun para malinaw sa mga tao. Ang Satanas doon, yung ginawi ni Pedro, yung sinabi ni Pedro na opposer. Yun ang Hindi yun Satanas. ang pinag-uusapan. Bahala na siya. Para matapos ang usapan, tinawag ba o hindi? Sumagot Ni ka na ako. Jesus.
na hindi siya Satanas per se. Hindi pa tapos. Bahala na siya mag-react doon. Hindi, ikaw nga tinatanong ko eh. Yun lang ang sagot ko. Sagutin mo lang. Tinawag pa ni Jesus si Tinawag na- Pedro na Satanas. Tinawag. Nagpapaliwanag. Tinatanggap niya na Satanas si Pedro. Hindi na siya Satanas per se. Yung Satanas doon, actually, yung kanya sinabi. Yung kanya sinabi na pagsalag ka. Aminin ka na lang, demonyo ba o Satanas? Diablo. Diablo yan. Jonathan pa rin to, Diablo pa rin eh. Okay. Okay. Oo nga, tinawag ni Jesus na Satanas. Pero ayon sa kanya, hindi niya matanggap. Pero payag siya na... Ibig sabihin, kumababa ka sa Jesus. Aba, ewan ko sa inyong dalawa. Sobra siya. Okay, ganito na lang. Kasi nandun tayo sa pagkakapako, may tanong ako. Kasi para malinaw sa mga tao, kung talagang gusto ng Diyos na maipako si Jesus para pinadala nga siya rito sa lupa, para magpakamatay sa cross. Ito tanong ko, meron o wala? May mababasa ka ba? Nang sinabi ng Diyos, si Jesus, ipinadala ko para magpakamatay sa cross. Ipako sa cross. May mababasa ka ba? Wala. Meron wala? Wala. Kung letra por letra, Tinatanong kita. Oo, hindi. Meron o wala? mayroon, hindi letra por letra. Basa. Sandali. Ang sabi mo, hindi letra por letra. Eh, anong papasahin mo? Ang pagpapasa by letra. Ang paliwanag sa Biblia, hindi lahat. Hindi, linawin natin. Nakakait eh. Alam mo naman, nagbabasa Moderator ako eh. Nagbabasa ako. Kung letra por Hindi letra. lahat ng paliwanag sa Biblia nababasa sa letra. Yun ang Biblia. Hindi ka gaya ng Quran na. Sa mga magbabasa ka ng walang letra? Wala pa yun. Hindi letra por letra ang paliwanag. Sige, sige. Basa ka, basa ka. Basa. Babasahin natin kasi gusto ko malaman yun. Para malinaw sa mga tao. Ito. Na sinabi talaga ng Diyos. Eh, kasi ako nakababasa lang kung may letra eh. Ito. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Anong verse yan? Ito yung Isaiah. Sabi siya to. Google lang nakalagay dito. Hindi ka. Gayon Panginoon mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi. Ito maliwanag Okay. na kamatayan tinutukoy dito. Hindi niya naintindihan yung tanong ko. Eh yun lang ang sagot ko eh. Sinabi ba ng Diyos na mamamatay? Sinabi ba ng Diyos na tingnan mo tayo dito. mamamatay sa cross? Wala naman siya nabasang cross. Bagamat hindi sinabi na mapako sa krus, pumayag ang Diyos na magulpi, mabugbog. Mamatay! Pumayag na mamatay! Binugbog lang, hindi namatay. Kaya kanya, cross, ano eh? Meron pa nakasulat na Mayroon eh, babasahin natin. Itutuloy ko basa. Sige, sige. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, napakaliwanag. Ginawa ang kanyang kaluluwa na pinakahandog. Pag hinandog, patay yan. Anong binabasa mo, Isaiah? Pagkatay din hula sa Panginoon. Paano ka nakasiguro si Yesu Cristo? Paano nakasiguro? May paliwanag ako. Napakaraming paliwanag dito. Binasa ko na kanina ito 24. Isasabot ko na yan. Kasi ganito yan, bilang moderator, hindi sa kumakampi ko. No? Paano? Cross ang Sa pinag-uusapan ang namin yan, libong hindi ko tao, ang pagitan ni Isaiah at saka ni Jesus. Oo. Tama yun, tama. Gusto mo pang matiyak na hula ito sa Panginoon Kristo eh. Hindi ko naman tinatanong yung pag-google eh. Pag-google yung pinabasa mo Yung eh. tinutukoy Another problem yun eh. Oo. Sagutin mo yung tanong. Tanong ko, may mababasa ka ba na sinabi ng Diyos, sinadala ko si Jesus para magpakamatay sa cross? Yan. O, binago na. Tsaka, yan Ano lang sinabi sagot ko. yun? Yun. Yun lang sinasabi. Binasa ko sa Isaiah. Wala namang cross yun eh. May nabasa ka bang cross? Kinalandan siya. O, ang babasahin ko sa awit. Na siya yung binutasan nilang kanyang kamay. Hindi, meron siyang binasa na hula sa Isaiah na si Jesus daw ay pinabugbog ng Diyos. Pinabugbog lang. Pinatay pati. Dami nakalagay mo. Paano mo masasabi na sa bagong tipan, si Jesus ang katuparan ng pinabugbog? O, mayroon. May mababasa ko. Binasa ko nga galing ng isa eh. Ano, babasahin ko pa ba? Okay. Yung may cross para Ito. Siya ay napighati gayon man ng siya ay napighati gayon man ng Anong verse? Anong verse? 53:7 ng Isaiah.
siya ay napighati, gayon man nang siya ay dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga gugupit sa kanya ay titi, gayon man hindi niya binuka ang kanyang bibig. Paano mo nasabing si Jesus yan? Babasahin natin. Basahin natin sa tuparan. Ito, Kapitulo 8 ng Gawa, talatang 30. At sinabi niya, at sinabi kay Filipe ng Espiritu, at tumakbo si Filipe patungo sa kanya na napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta. Na sinasabi, naunawa mo ba ang binabasa mo? Anong sagot ng bating sa kanya? At sinabi niya, paano magagawa ko maliban ang ako'y patnubayan ng sinuman? At ipinamanhik at bago kasama niya, ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan. At kung paano hindi umimik ang kordero sa harap ng magugupit sa kanya, gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Ngayon, ano paliwanag? At sumagot ang wating kay Filipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo kanino sinasabi ng propeta ito, sa kanya bagang sarili o sa alimang iba. At binuka ni Filipe ang kanyang bibig at nagpasimula sa kasulatan ito, ay ipangaral sa kanya Jesus. Saan mo diretso? Napakaliwanag Ano sa mga tao? Wala siyang nabasang ang binabasa kasi dito, letra por letra. Wala siyang nabasang Eh, namatay, napakarami na. Isagot na lang yung tanong niya. Para maiwasan na yung komplikado, sumagot na lang sa tanong, huwag na muna magbasa. Hindi, kailangan talaga magbasa. Ha? O ano pa ang talong? Ano tanong? Kasi kung magbabasa ka, nalalayo sa tanong eh. Ang layo eh. Eh, hindi nga, ganun din na magtalong ako, pumayag ka, basta ako bago magtalong sa kanya. Malinaw naman eh. Hindi, nalalayo sa sagot. Yung tanong ko, meron o wala? Sa isinugo, para kung letra por letra, walang nakalagay noon. Wala, letra por letra, isagot ko. Wala. Okay, maliwanag na, wala. Kanina ko pa narinig na letra por letra, wala. Wala. Well, nagtataka ako, kung wala palang letra por letra, May binabasa. bakit ka nagbasa? Kupon ban blanco. Para ipakita na may talagang hula na Kasi pagka nagbasa ka, ibig sabihin may letra. Oo, dapat. Walang ibang explanation kasi ang Biblia. Kapag ka sinabi mong wala mababasa, letra por letra, huwag ka na magbasa. Kasi wala. Susunod na tanong. Okay. Wala na naman siya doon. Okay, pangalawang tanong ko. Pangalawa ba, pangatlo? Pangalawa ba? Pangatlo. Pangatlo? Pangatlo. Pangatlo. Kasi nalilito ako kasi wala naman sila. Nahihirapan ka na ba sa mga pagtatanong? Ay, wala ako. Nahirap-hirap. O sige, pangalawa pala. Sige, pangalawa daw. Pangalawa. Sinabi ba na Jesus na siya ay maipapako sa krus? Babasahin ko, oo. Meron. Sinabi na Jesus na ako ay maipapako sa krus. O, babasahin ko, ha? Oo. Basa. Ulitin ko lang binasa ko muna. Meron wala. Napakarami. Gusto mo ba? Hindi, bigyan mo lang kami ng isa. O, pakinggan mo, oh. Kahit isa lang. Ipagbigay ka muna ng verse. 20, 17, 18, patuloy ng Mateo. Binabanggit na cross. O, napakaliwanag eh. Ito nga hinamo ko nga siya ng ano eh. 20-17 ng Mateo. Samantalang umaahon si Jesus, ay bukod niyang isinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya ay patayin at ibibigay siya sa mga hintil upang siya ay kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus at sa katlong araw. Sino papako? Napakaliwanag. Wala naman sinabi. Sinabi ba na Jesus kasi ang tanong ko? Sino ba nagsasalita dyan? Sinabi ni Jesus. Ay, irrelevant na yung tanong eh. Sino nagsalita ron? Ay, napakaliwanag eh. O, paulitin ko ba? Ito, oh. Ang tanong ko, Narito. sinabi ba ni Jesus? Ito. Sinabi ni Jesus. Ay, gusto talaga ito. Detalyado na tayo. Kailangan nyo. Sabi siya eh. Kailangan nyo, kaya nga tayo. O, 20-17. tuloy mo, patuloy. Samantalang umaahon si Jesus, ay bukod niyang isinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya'y patayin. So, panginaharap ito, no? O, tapos.
at ibibigay siya sa mga hindi. Ibibigay. So, future tense na naman ito. Upang siya'y kanilang alimurahin. Future tense na naman. At hampasin. At ipako sa krus. At sa ikatlong araw, siya'y ibabangon. Ano bang talong ang kailangan niya? Verbatim ka yan. Okay. Sino ba sasalita niya? Sinabi ba na ito? Kasi tanong ko, si Jesus. Ang binasa niya, Ang tanong ko, si Jesus. Hindi yung nagsasabi dyan. ang binasa Ano mo ba sa amin niya sa Mateo, sarili niya? Panginoon Kristo nagsulat yan. ang binasa niya at pinabasa sa akin Sulat ha? Para ay salita ni Mateo. Hindi nga record Ginoo niya ko yan. si Jesus. Oo. Hindi, si Jesus pa rin ang nagsabi. Kasi si Mateo. Diba? Hindi, kung wala namang Mateo, saan ka dadampot ng Jesus? Okay. Irrelevant nga ang tanong Pagbigyan natin, pagbigyan natin. Irrelevant yung tanong na yan. Pagbigyan natin. Basta binasa natin, hindi aklat ni Jesus, kung hindi aklat ni Mateo. Okay, sige. Yeah. Pagbigyan natin, pagbigyan natin. Okay, ganito. Nabanggit doon yung cross. Okay. Sa cross lang ba si Jesus na ipako? Aba, yun na sinabi. Yung pinamatay, ito, ganito. Ulitin ko yung tanong, parang Okay, palinaw. tanong mo na ba yan? Dali. Pangatlo. Pangapat na yan. Pangatlo lang, kasi pangalawa pa nga lang yun eh. Pag mo ano, Pangatlo yung... matatanong pa ako eh. Kung hindi ka naman hirap kahit sa pangalawa, pangatlo, sumagot ka. Dahil magtanong to, okay, sanay ako sa tanong eh. Kaya lang, ano ang kanyang... Kung sanay ka sa tanong, huwag ka na magbilang. Okay, ganito. Kasi ako pinilangan din ang tanong. Dami kong tanong dapat kanina eh. Ay, di mamaya bumawi ka. Okay, ganito. Pinilangan ako Ang ng tanong ko, Ah. nabanggit doon yung pagkakapako sa cross. Si Jesus ba ay namatay lamang sa pagkakapako sa cross? Ayon sa Biblia, ha? Cross, talaga. Sa cross lang. Yes, sagot ko, cross. Wala lang iba. Wala na. Wala na ta, Mr. Moderator. Ay, ayon sa kanya, Wala daw. purely from the Bible, except from the cross, there's no way. Wala na. Okay. Maliwanag na yun, ha? Sinabi niya. Pakiulit na. Gusto ko lang linawin. Wala nang iba ang pagkamatay doon. Na ito daw. Pinatay Sa cross siya. lamang. Namatay siya sa cross na kahoy. Hindi, tinatanong nga kita, sa cross lang. Sa cross lang na kahoy. Okay, yan. Basta kahoy na Basta nakapo. kahoy. Cross na Basta cross, ha? Basta cross. namatay. Okay. Yan ang maliwanag na. Okay, ganito. Pwede ko bang hamunin to? Kasi nakalagay dun sa Oxford Debate yung ano. May gusto ako Ay, sa kanina, sulat eh. hinamon ko siya eh. Hindi ka naman pumayag. Hindi, tinatanong kita dun sa, base doon sa sinasabi mo. Ano tanong mo? Uling tanong. Ganito. Ah. Paano kung mabasa ko sa Biblia na hindi namatay si Jesus sa cross? Alam ko Meron siya babasahin ibang mo eh. kamatayan. Alam ko babasahin nga eh. Iba, O bakit kahoy. sinasabi mo wala lang ibang Kahoy kamatayan? eh. Kahit cross pa yan, pulong kahoy pa rin Sandali, yan. ano ibig mo sabihin? Alam mo yung sinasabi mo. Oo, kasi may... Ibig mo sabihin, Di ba, alam mo na merong iba pang paraan ng Mayroon pamamatay. pa na. Ang ibang termino na ginamit, pero cross pa rin yun. Kontra na naman sa Kahoy kanila yun sinabi eh. niya. Walang Cross na kahoy Ay, pa rin sabi niya, yan. hindi lang daw ang kamatayan na ito. doon. Sa cross lang. Tapos ngayon, binawi niya Ang kayo. Biblia nun, terminology ang binanroon. Wala yan. Okay, bilang mo dito, sigurado ka ba sa krus lang o hindi ka sigurado? Cross ang talagang pinamatayan ng Paiso Presto. Kaya lang may mga termino ron na binago yung termino, ginawang punong kahoy. Hindi, Binabawi niya na ngayon ang sinabi Hindi niya ko kanina. pinabasa, alam ko yan. hindi yung kaya lang. Totoo ba yung kaya lang? Mayroong manunulat kasi, halimbawa, bilang kita po sa Presto. Hindi natin pinag-uusapan. Binitin sa punong kahoy. Oh, yung namin Binitin niya. sa punong kahoy. Ngayon, Ibilipin naman cross pala eh. yan, punong kahoy, kahoy pa rin yan. Pero hindi cross. Binitin, basta binitin. Ano ba yung sabi ng binitin? Nakahang. Maliwanag na sa inyo ha. Kanina, sabi niya, Malayo ang yan. Ang kamatayan. krus ay kahoy. Kaya ang binabanggit Pero hindi lahat ng kahoy ay krus. Tama. Oo, tama yung Parang ganito yan eh. Ganito. Ang pusa ay itim. Pero hindi lahat ng itim ay Ganito pusa. kasi ang Pakita muna kayo. Kailangan magkaliwanagan Pakita tayo. muna kayo. Ang banggit kasi yun, si Apostol Pedro, binabanggit na binitin siya sa punong kahoy. Ang binibigyan din rin yung kamatayan niya sa kahoy na nakabitin. Binanggit rin niya ng Panginoon sa Kristo. Walang birin, alang ano ron. Ako, malalim na pag-uusap. Next question. Oh, Next question na. bakit? Ibang terminology. Okay. Ah, Sa tanong pa o wala na?
Palagay ko wala na. Hindi na makasagot eh. Kasi yung ipinako, ipinitin. Magkaiba pa yan. Iba yung pako. Okay. Ano, pagbibigyan pa natin ito o ano? Walang Gusto katibayan. mo ba bang entertainin yung tanong niya? Magsahada na. Pwede na nga. Huwag ka na magtanong. Maglipat ka na. Sige. Ito, magsahada na yun. Okay, alhamdulillah. O yung mga tagapakinig natin ha, kayo na bahala. At alam niyo naman, nakaksihan nyo na talaga, bahala na kayo, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Matalino naman kayo eh. Ha? Nasa sa inyo yan. Sandali, pangalawang tindig nyo to, no? 15 minutes na lang, ha? 15 minutes. Sige. Okay. Ano naman ang... Sige, 15 minutes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay. Dumako tayo doon sa Biblia naman. Okay, ngayon, lumabas na sa ano niya, sa kanya mismo, na sinasabi niya na mayroong dalawang kamatayan daw. Hindi raw na ipako sa krus. Mayroon pa daw nakabitin. Tinasa niya. Sinabi niya. Siya nagsabi, kanina tinanong ko nung una, sabi niya, tinanong ko, bukod ba sa pagkakapako sa krus, wala nang ibang kamatayan na nangyari kay Jesus? Sabi niya, wala nang iba. Ngayon na sinabi ko, papaano? Kung mabasa ko sa Biblia na hindi lang pagpako sa krus ang pinamatay daw ng Jesus. Ha? Binawi niya. Kasi bakit? Alam niya na alam ko yung verse na yon. Pagawa 30. 5:30 nakalagay po yan. Ito nakalagay rito. Ito katulad ng mga nangyari noon. Katulad, halimbawa, kukuha tayo ng mga witness. Ha? Kukuha tayo ng mga witness, tatanungin natin, sa korte halimbawa, gamitin natin yung mga ebanghelyo na tinatawag kay Juan, kay Lucas, kay Marcos, yung 4 na yan. Tingnan natin kung sila ba ay nagkakasundo, iisa ba ang sinasabi nila sa pagkakapako kay Kristo sa krus. Kasi ngayon, kung makikita natin, kung sila ay nagkakaisa, hindi sila nagkukontra-kontra, maniniwala tayo na naipako nga talaga sa krus. Ngayon, kung sila ay kontra-kontra, paano nating maniniwala? Samantalang, kung tayo Kristiyano, naniniwala tayo sa Biblia. Ngayon, kung paniniwalaan natin, ang 4 na apostol na yung apostol na yan, na hindi sila nagkakakontra-kontra, maniniwala tayo na naipako nga talaga siya. Pero, dito sa pagkakapako na to, napakaraming contradiction dito. Sisimulan ko po yan. Marami pong contradiction dito nang nangyari. Umamin na mismo siya nung una kanina na si Jesus ay hindi namatay sa krus kundi nakabitin pa. Okay. Ganito po, simulan ko po dito. Yung pagkamatay daw sa krus daw sa Biblia. Nakalagay dito, makikita natin, gabitin natin ang Biblia para makita natin. Nakalagay dito sa Gawa 5:30 hanggang 10:39, si Jesus ay ibinitin sa puno. Nakalagay naman dito sa Marcos 15:25, ipinako yung kaninang binasa niya. So alin po ba yung totoo dito sa dalawa? Ipinitay sa puno o ipinako sa krus? Ha? So bahala na po kayo. Magkaparehas po ba yung ibinitay at yung ipinako? Magkaiba, di ba? Oh. Hindi ako nagsabi no, pati Biblia nakalagay po yan. At siya mismo, si pastor, sinabi niya na talagang dalawa nga naman ang kamatayan. So, paano tayo maniniwala sa isang sinasabi natin na pinaniniwalaan natin na kung saan nagkakaroon ng kontra-kontrahan. Kaya nga ito yung nire-resolve nating kaso. So ngayon, sa Marcos 15:25, ipinako sa krus. Pagdating naman dito sa Gawa 5:30 hanggang 39, ibinitin sa puno. Malaking problema po ito. Ha? Bahala po kayong mag-isip. Kasi siya na mismo, sinabi niya, umamin siya. Okay, ano para talaga totoo sa dalawa? Ibinitin sa puno o ipinako? Kaya kami mga Muslim, talagang hindi kami naniniwala na namatay siya Unang-una, dito pa nga lang nagkukontrahan na sila Paano ba namatay? Ha? Paano namatay? Ibinitay o ipinako? Ha? Hindi magkaparehas po yun. Magkaiba yun. Ha? Ang salungatan, okay. Ito simulan natin doon sa pagdadala ng krus.
Yung apat na apostol, nakalagay dito, sa Marcos 15:21, si Simon, ang may pasan ng cross. Pagdating naman dito, sa Lucas 23:25, si Jesus naman, ang may dala-dala ng cross daw. Ha? Sa Mateo 27:32, si Jesus pa rin ang may pasan ng cross. So yung apat na apostol na to, nagkukontrahan sila. Alin ba talaga totoo? Si Simon ang may dala ng cross? O si Jesus ang may dala-dala ng cross? Ha? Si Jesus ba ang may dala ng cross o si Simon? Ha? Okay. Ang salungatan naman sa pagpapainom kay Jesus. Doon daw sa pagpapainom na. Doon nandun siya nakabitin o nakapako. Nalilito rin ako kung nakabitin pa o nakapako eh. Ha? Sabi rito, sa Juan 19:30, pinainom ng suka. Pagdating naman dito sa Mateo 27:34, pinainom naman ng alak at may abdo. Ano ba talaga totoo? Pinainom ng abdo? Pinainom ng alak o pinainom ng suka? Ano ba talaga totoo? Meron pa dito sa Marcos 15:23, pinainom naman ng alak at may mira. Ano ba talaga totoo? Pinainom ng alak na may mira, pinainom ng suka, o pinainom ng abdo na may alak? Ano totoo? Eh, puro kontra-kontra to eh. Eh, si Juan, si Marcos, walang nabanggit dito. Si Lucas, kung ano ba nangyari, kung ano pinainom. Hindi na itinalaan niya kung ano yung pinainom doon. Kasi bakit silang tatlo nagkokontrahan na? Kung ano pinainom? Alak, mira, suka. Ano ba talaga totoo? Suka, mira, o abdo, o alak? Ha? Ano totoo? Eh siya mismo, inamin niya kanina, dalawa yung nangyaring kamatayan daw eh. Ha? Inamin niya mismo eh. Kung una, ayaw niya pa eh, binawi niya bandang uli. Ha? Ang salungatan sa pagsisigaw, yun naman yung pagsigaw daw. Sumigaw siya, nakalagay, Eloy, Eloy. Yung isa naman, Eli, Eli. Ano ba talaga totoo? Yung doon sa kabila naman, sa dalawang sinabi nila, oo. Eloy, Eloy. Wala rin nakalagay rito sa Biblia nun. Yung Eli, Eli. At saka Eloy, Eloy, yun ang nakalagay. Elohi. Oo, Elohe. Okay. Pero yung dalawang apostol, wala nang nabanggit kung ano yung sinigaw. Ha? Nakalagay rito, sa Lucas 23:46, sumigaw ng malakas at namatay. Nung sumigaw, ang malakas, bigla na lang daw namatay. Sa Mateo 27:46 naman, sumigaw ng malakas at hindi pa namatay. Ano ba talaga totoo? Namatay na? Pagkatapos niyang sumigaw o namatay agad? Ano totoo? Ha? Pagdating naman dito kay Juan, hindi sumigaw. Ano ba? Paano natin paniniwalaan to? Kontra-kontra to. Nakalagay naman sa Marcos, walang naitala kung sumigaw ba o namatay na lang. Baka na, ha? Baka... Nakita niyo, puro kontra-kontra itong Biblia niyo, tapos paniniwala kayo na ipako sa krus. Dalawa kamatayan, pinako sa krus, ibinitay sa puno. Ha? Pinainom ng suka, pinainom ng mira, pinainom ng abdo. Ano totoo? Yung iba, wala nang nakalagay kung pinainom ba o hindi. Ha? Tapos, sumigaw. Pagdating naman sa isang apostol, hindi na sumigaw, bigla na lang namatay. Yung isa naman, di na nakasigaw. Natigok agad. Ano ba talaga totoo? Ha? Tapos maniniwala kayo, pinako sa krus. Dalawa nga eh. Paano ngayon yan? Ito pa, ang salungatan sa pagkakaiba ng sinasabi. Yun na nga, sinabi ko. Pagkakaiba ng sinasabi. Ang salungatan sa pagdalaw naman daw sa libingan. Ayan, nabanggit ko kanina, unang-una. Dumalaw sila sa libingan. Akala nila kasi ay namatay daw eh. Sabi rito, sa libingan, dumalaw sila, madilim pa. Nakalagay po yan sa Juan 21. Nakalagay dito, madilim pa raw, dumalaw yung mga apostol. Nakatala kay Juan sa 21, nakalagay. Sa Mateo 28, 1 hanggang 2, nakalagay rito, bukang liwayway. Ha? Madilim pa at bukang liwayway. Pagdating naman kay Mateo
mukhang liwayway. Pagdating naman kay Marcos, 16-2, sikat na yung araw. Kung ano ba talaga totoo? May araw na, madilim pa, mukhang liwayway. Ha? Paano to? Paano titindigan ito ngayon yan? Eh siya mismo, inamin niya, may kontra talaga. Dalawa. Oh. Diba? Ano ba talaga? Pinamatay niya. Pinainom ng suka, pinainom ng alak, pinainom ng abdo, pinainom ng mira. Ano totoo? Eh, puro kontra-kontra to eh. Ha? Eto pa. May nakita silang lalaki. Doon daw sa libingan. Sabi rito, sa Lucas 24, 4, may nakita sila dalawang lalaki. Pagdating naman dito kay Marcos 16-15, isang lalaki lang. Ano ba talaga ito? Dalawang lalaki o isang lalaki? Ano to? Dalawang lalaki o isang lalaki? Ha? Yung dalawang apostol, wala nang isinulat kung may nakita ba o wala. Wala silang sinabi. Kung may nakita ba sila doon o wala. O dito, pagdating naman dito, may nakita silang anghel. Nakalagay kay Mateo, sa 28:2, mayroong isang anghel. May nakita silang anghel kay Mateo. Pagdating kay Juan, 20:12, dalawang anghel ang nakita nila. Ha? Ano ba talaga totoo? Dalawang anghel o isang anghel? Ha? Ano totoo? Isang anghel o dalawang anghel? Dalawang lalaki o isang lalaki? Pinainom ng mira, pinainom ng alak, pinainom ng abdo, ng suka. Ano totoo? Isang lalaki. Ha? Ibinitay sa puno o pinako sa krus? Ha? Ano totoo? Ano totoo? Sino ba nagpasa ng krus? Si Jesus ba o si Simon? Ha? Magkaiba po yan, kontra-kontra po. Ngayon, kung nasa korte tayo, may mga witness, kukunin tayo 4. Paano natin mapapatunayan ng isang kaso? Eh samantalang lahat ng mga witness ay magkakaiba ng sinasabi. Di ba? Madi-dismiss ngayon ang kaso. Eh, magkakaiba kayo ng sinasabi eh. Hindi mananalo yung kaso nyo, madi-dismiss yan. Kasi bakit? Yung mga witness na kinuha nyo ay magkakaiba. Tinanong ka, anong kinamatay na Jesus? O anong kinamatay na Jesus? Nasabihin naman ng isa, eh pinainom namin ng suka. Pagdating naman doon sa kabila, anong kinamatay na Jesus? Pinainom namin ng abdo. Ha? Pagdating naman doon sa kabila, eh ano ba kinamatay na Jesus? Eh pinainom namin ng alak eh. Ha? Oh, nakita mo, kararating lang nito. Alam niya kagad kung ano pinag-uusapan. Basta alak eh, alam niya eh. Ha? Oo. Ano ba talaga totoo? Pinainom ng alak, pinainom ng suka, pinainom ng mira. Ano totoo? May nakitang anghel, isa o dalawa? Bro, magkaparehas ba yung isa at saka dalawa? Isa lang. Tama, kontra. Nakalagay sa Biblia ha? Paano ngayon yan? Ano kinamatay? Jesus, binitay sa puno o pinako sa krus? Pinako sa paa. Oo, ito mo. Sa paa naman daw yun. Nakita mo? Ha? Pati warek, ganun. Kasi sa paa eh. Ha? Basta. Sabi niya, nakalawin siya. Oo, basta yung, yun niya. Ama, magpapinabayaan. Ang Jesus mo. Sabi doon? Totoo siya ang Diyos. Bakit na pinabayaan ang ama niya, dating ama niya? Oo. O, ganito. Ano po ba totoo? Sige, halimbawa, nasa korte nga tayo. Sa tingin nyo, kahit sa barangay yun eh, hindi uubra yung katwiran na yan. Kontra-kontra. Ano ba, may pinatay dito. Paano ba pinatay yung tao? Eh, sinaksak eh. Eh, yung ibang witness, sinabi, ay hindi, binaril yan. Yung isa naman, hindi, binugbog. Ano ba talaga totoo? Binugbog? Sinaksak? Sinaksak? Oo. Ano ba talaga? Ha? Dalawa yung bantay. Ano ba talaga totoo? Ha? Ano totoo? Pero dito, debate ito. Mamaya na. Mamaya. Wala mo na sasabat. Okay, ha? O, yun po yung patunay ko. Ngayon, tutulan ngayon ni Pastor yan. Tutulan mo na mali ang sinasabi ng Biblia. Kasi pag sinutulan mo to, o kontra ka dito. Kanina, kumontra ka na nga sa Biblia mo eh. Ha?
Eto paano to? seconds. Malaking problema ito. Ano ba talaga? May nakitang isang tao o dalawang tao? Dalawang anghel o isang anghel? Pinainom ng suka, pinainom ng mira, pinainom ng alak. Ano totoo? Ha? Si Jesus ba ang nagdala ng cross o si Simon? Ibinitay ba o ipinako? O ngayon? Ha? Ano ba talaga totoo? Tutuan mo yun. Paano ngayon yan? Marami kamatayan. Nakita nyo bago niya, nagkakakontra-kontrahan na daw sila eh. Biblia ang sinasabi ron. Saka sino nag-invento ng pako sa panahon ni Oo, wala pang Chinese to, unang-una. Okay. Ha? Time out. Okay, time out na. Time. Alhamdulillah, Rabbil Bago mo sa ilalim Yun. si Bashir. Bakir sa professor. Bilang moderator, Matinding may banat. tanong ako, no? Matinding ba? Alam ba ni Jesus na siya ay papatayin? Di, May tanong siya. May tanong siya sa'yo. Bago mo siya i-cross-examine. May tanong ko sa'yo. Alam ba niya na siya ay papatayin sa cross? Alam. Kaya, kung alam ni Jesus na siya ay papatayin sa cross, konting tahimik. Kung alam ni Jesus na siya ay papatayin sa cross, bakit siya nagwika ng Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Oo. Kaya tanong ko ganito. Hindi, May liwanag tanong nga siya, moderator. Kasi- Bakit mo pinabayaan? Paliwanagin mo muna yan. Ang Panginoon sa Kristo nung nasa cross. Kasi alam natin kung saan siya pinabayaan eh. Pinabayaan siya mamatay sa cross. Tama. Kung alam mo na yan ang mangyayari sa'yo, ba't ka pa naninisi? Paano mo i-reconcile niya? Dalawa lang kayo magpo-cross sa akin. Sige, Hindi, iba yung akin. Yan, videoan mo na, videoan. Yan. Para maganda. Kasi kung alam mo na yan ang iyong tungkulin, hindi ka na dapat magreklamo. Tungkulin mo mamatay. Hindi ba? Hindi bali na nga, i-cross-examine mo na siya. Okay. Yan. May mababasa Kawawa ka naman ba? eh. Gisan-gisan na eh. May mababasa ka ba na Oh, ano sinabi na ng naman? Panginoon sa Kristo na hindi siya namatay? Hindi siya namatay. Okay. May mababasa ka ba na sinabi ng Panginoong Kristo na hindi siya namatay? Okay. Kanina, bumabasa ka ng patungkol doon sa future na mangyayari. Ito, babasahan din kita. Hindi, ang sagot ko sa'yo, maliwanag Ito nga. categorical eh. Sabi ko, may mababasa ka ba na sinabi ng Panginoong Kristo na hindi siya namatay? Mayroon. Oo, hindi. Jonas. Okay. Meron ba wala? Dali, okay lang. Ito, kasi bumasa siya ng prophecy, mga mangyayari sa future. May sinabi siya ito. Ibig sabihin, prophecy. Oh, yan. Hindi ba mangyayari? Ibig sabihin, alam niya na darating Pagka yan. tumumbo ka ng future, magsalita ka ng Okay, ganito. prophecy. Okay. Sinabi niya sa Mateo 12, nakalagay po yan, 38 hanggang 40. Sabi niya, kausap niya yung mga Sadduceo, mga Pariseo dito. Sabi niya, kasi nagtatanong sa kanya eh. Ano sabi? Mabuting guro, bigyan mo kami ng isang tanda sa iyong pagkapropeta. Yan. So sabi niya, Jesus, ang lahing ito, mapangalo niya at mapaggawa ng katampalasanan, naghahanap sa akin ng isang tanda bilang pagkapropeta ko. Ano sabi niya? Hindi ko kayo bibigyan ng isang tanda maliban sa tanda kay Propeta Jonas. Kung si Propeta Jonas ay napasailalim ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, sa tiyan ng isda, gayon din naman ang anak ng tao. Yun, sinabi. May sinabi ba Panginoong Kristo na kung ano nangyari kay Jonas, yun din ang mangyayari sa akin? Nakalagay, sinabi niya. Mayroon ka ba? Mayroon. Si ako, Tama tayo, nakalagay. may sinabi ba ng Panginoong Kristo na ako'y pasasatiyan din ng malaking No, isda? hindi yun. Ano ba naman yung... Ano naman? Ang tanong ko sa'yo kasi, maliwanag eh. Tanda lang May yun. sinabi ba ang Tanda yung sinabi niya. Hindi naman. So, tanda. So, alam mo ba ang wikang Grego na Yeah. salitang tanda? Anong Grego sa tanda? Ang bira ka naman. Anong ginamit tanda? Nag-uusap tayo rito. Tanda yung Bible. Tagalog. Okay lang. Nag-uusap pero pag inarabi kita, baka hindi ka rin maintindihan. Uulitin ko lang ang tanong ha. Tanda, ibig sabihin, ano? May sinabi ba ang Panginoon sa Kristo na kung ano nangyari kay Jonas, yun din ang mangyayari sa akin? Sabi niya,
kung paano si Propeta Jonas ay napasailalim ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang Sakyan. anak ng Sakyan ng tao. malaking isda. Ano? Ang Panginoon Kristo pa, napasok na yung sakyan ng malaking isda. Hindi nga, ang palatandaan niya lang na mangyayari sa kanya ng 3 araw at 3 gabi. Ngayon, Ang tanong kasi daw kung namatay ba si Jonas? Ang palatandaan na sinasabi doon, kung paano si Propeta Jonas napasa ilalim ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, ganoon din naman ang ginangyayari, hindi sa mamamatay. Si Jonas, kahit nasa loob ng tiyan ng malaking isda, hindi namatay. Hindi siya namatay. ayan nga. Sunod na tanong. Okay. Sunod na tanong. At yun ang kapalaran ni Jesus. Yan, hindi rin siya mamamatay. Kahit hindi siya nahalagay sa tiyan ng isda. Kahit hindi. Yun. Tanong. Ang tinatanong ko nga sa kanya, yung literal na nangyari ba kay Jonas, literal din nangyari sa Panginoon Kristo. Kasi kamatayan, May nakalip Tanda. ang literal doon, kundi Hindi bakit sinabi, ang tanong ko sa kayo sa'yo, yun ang sinabi niya, nabasa ka kinfirm ba ko lang. na sinabi ng Panginoon Kristo na hindi ako namatay? Pag binabasa ka, tanong ako. Pero pag binabasa ako na sinabi niya namatay siya, Ano sa Hebreo 5:7, ano yung sabi niya? hindi nga, yung nga tinatanong ko eh. Ang tanong ko kasi ganito, maliwanag ko ng moderator. Kaya mababasa ka ba na sinabi ng Panginoon Kristo, hindi siya namatay, irrelevant yung ginamit niya eh. Kasi hindi naman literal na. Pira ka, nagkota ko ng Biblia, oh. Siya mismo nagsabi nun. Kasi ang pinag-uusapan ninyo, Napa ako sa cross. mga patutuo ni Juan, ni Mar, ni Leo, At Jesus mismo nagsasalita doon. at yan ay mga nag-quote lang Mateo 12. kay Jesus. Oh. Jesus mismo nagsabi ron. Walang direktang sinulat o sinabi si Jesus yan. Wala. Bawang quotation nila Mark, Yung John, kuting lang. Kaya, Yun pang apat na kung kayo, ibang sandali, kung kayo magtatanungan, huwag i-emphasize, sinabi ba ni Jesus? Dapat, sinabi ba ni Mark? Sinabi ba Yan. ni Leo? Si Marta natin yun. Mayroon ka bang mababasa sa apat na ebanghelyo Yan, na yan. nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay hindi namatay? Yan. Okay. Binasa ko na. Babasahin ko ba ulit? Sinabi ko na. Yun ang sagot ko. Mateo 12, 38 hanggang 40. Oh, ayun daw kay Mateo. May sinabi ba ba Jesucristo na hindi Sabi siya ko, namatay? Ayun kay Mateo. Ayun kay Mateo. Huwag natin itawag ni Kasi Jesus. mali mo, kasi mali ang wala ka ba? Anong ganun? Sandali. Kasi ito nagkakatalo eh. Kayo ay nagtatalo. Batay sa sinabi ni Mark. Yan. Wala namang Juan. problema kung sino author yan eh. Ang problema rito, Malaking problema yan. Sa ang author eh. pinag-usapan Napakalaki. Malaking problema yan. Totoo. Na siya hindi namatay. Sandali, makinig ka sa moderator. Makinig ka Huwag kasi. ka makipagtalo sa Oo, moderator. nakikipagtalo ka eh. Okay? Para kasi William Hindi naman siya Yan. kanya. Kinukorek lang niya. Hindi siya namatay. Hindi siya Wala bias. sinabi dyan si Jesus. Yan. Ni tuldok, ni kudlit. Wala. Lahat yan ay nakabata Yan. sa report ni Luca. Ni Mateo. Yun. Kung ba sa apat na evangelista, Yan. Yan. ay nag-report ba na Yan. si Jesus ay hindi namatay? Yan. Sagot ko. Maganda, maganda. Yung Sagot. sagot ko, doon sa Mateo. 12, 38 hanggang Tinatanong ko 40. nga siya kung Report daw ni Mateo. Ulitin ko. Yun ang report ni Mateo. Alam mo sabi doon, mas maganda basahin na natin. Baka sa Basa. So, ang babasahin mo, libro ni Mateo. Opo. Libro ni Mateo. Na hindi natin alam kung may kinalaman si Jesus dyan. Okay. Ayan. Kasi libro ni Mateo yan eh. Sulat ni Ito Mateo nakalagay Libro yan. ni Mateo yan. Sabi niya, Mateo. at walang ibang palatandaan kundi, pag sinabing kundi, wala lang iba yan. Yun lang yung palatandaan na mangyayari. Okay, dito ha? Mas maganda basahin natin. Nakalagay dito, nang magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba, sabi niya, oh, at mga parateo, na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda. So hinahanapan siya. Sabi niya, sumagot si Jesus, sabi niya, datapwat siya ay nagsisagot, siya'y sumagot. At sinasabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalon niya ay naghahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng isang anumang tanda, kundi ng tanda kay Propeta Jonas. Bago ako matapos eh, ikaw naman eh. Okay, di ba ha? Sabi niya, walang ibang tanda kundi kay Propeta
Jonas. O, sabi rito, sapagkat kung papaanong si Jonas ay nasa napasatian ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din naman sa ilalim ng mapapasailalim ang anak ng tao ng 3 araw at 3 gabi. So, bago ako sumunod, papaliwanag ko lang ng konti. So ang punto riyan, ayon kay Mateo, Jonas hindi naman. Hindi, oh. Yung tanda dyan, sa Grego ay Simeon. Ang kahulugan niyan, phenomenon extraordinary. Miracles, wonders. Ngayon, ang tinutukoy dyan ng Panginoon Kristo ay hindi naman literal na i-apply sa kanya, kundi yung extraordinary kay Jonas, nangyari rin sa kanya kasi namatay siya tulig na buhay. Kaya ang tinatanong ko ngayon sa kanya, may sinasabi ka ba, may report ba yung ako sa ibang hadis na hindi siya namatay? Pwede, Yun na nga yung sagot ko eh. Ulit-ulit lang to eh. Ibig sabihin namatay Ayon sa ulat ni Mateo, kung ano nangyari kay Jonas na hindi namatay sa sikmura nung isa, ganun din daw kay So, kanya yun. Hindi sa akin nakalagay sa Biblia. Ang tanong ko sa kanya, sinabi ba ng Panginoon Kristo na kung anong nangyari kay Jonas? si Mateo nagsabi. Hindi nga, siya nga tinatanong ko eh. O, Sinabi Mateo. ba ng Panginoon Kristo Binasa mo na nga eh. na kung anong nangyari kay Jonas? Hindi ka marunong tumanggap ng sagot. Kalinghaga. O pag siya nagtatanong, nung si Jonas, wala pang salitang English. O sige, susunod na tanong. Kalinghaga. Pangalawang tanong. Sa tanong ko na, may mababasa ka na pag-report sa apat. Isa pa lang ang sinabi. Apat. Sumagot siya kay Mateo. Doon sa 3 pa. Oh, May 3 pa. mababasa ka ba doon Okay, sa 3? basa. Sa Ay, 3 pa. matay. Ay, matayo lang. Kasi sabi niya, walang ibang tanda. Eh, paano kung mabasa ko? Kay Propeta Jonas. Paano kung mabasa ko kinumerator? May ibang report ng ibang ilista na namatay pa sa Kristo. Tatanggapin kaya niya? Namatay sa loob na O di ko kontra na naman doon sa Mateo 12. Oh, basahin mo, para kumontra doon sa 12 sa Mateo. Ay, di basahin mo. Basahin mo. Wala nang ibang tanda eh. Nakasulat eh. Sa kanya kasi pinagkukontra ng talata eh. Eh, kontra naman talaga eh. Pinagkukontra eh. Ikaw na nga wala ngayon eh. Basa. Ang ibang ilista. Sige, basa. Ito, Marcos. Magsalita ni Marcos yan. Wala na si Mateo. Hoy, ito. Ramos na ngayon. At sila'y na nga sa daan. Ito. At sila'y na nga sa daan. Sila'y na nga sa daan na nagsisiahon sa Jerusalem. At nakunguna sa kanila si Jesus. At sila'y nagtaka at nagsisisunod at ay nangatakot. At ay muling kinuha niyang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila mga bagay na Hindi sa pa kanya namatay si mangyayari. Jesus dyan. Na sinasabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y kanilang hahatulang patayin at ibibigay sa mga hintil at siya'y kanilang aliburahin at siya'y luluraan at siya'y hampasin at siya'y papatayin at pagkaraan ng 3 araw siya'y mababago ng muli. Oh. Sino ba yung tinutukoy doon? Future tense yan. Nabuhay pa kasi siya noon. Eh, hindi pa namatay. Eh, sinasabi ko, hindi nang mangyayari sa kanya. Ang tanong ko ba? Tinatanong ko ba yun? Oh. Kasi hindi ko Naganap ano pa ito, yun. kasi spiritual ang kay Yunas eh. Oh. Yunas, para sa kanan. Ano spiritual? Hindi spiritual yun. Pambira ka. Namatay ba si Jonas? Sige, tanongin kita. Spiritual. Namatay ba si Jonas? Nagkaroon si Yunas. Tanong ko muna. Sasagutin na kita. Tumahimik. Tanong ko. Namatay ba si Jonas na 3 araw, 3 gabi sa loob ng balyena? Nagkaroon. Namatay hindi. Sasagot ka. Namatay ka hindi. Namatay hindi. Para maayos natin to. Nagkaroon. Namatay hindi. Namatay hindi. Sandali. Eh, sige. Siya nagko-cross. Ako ba yun? Sige, tuloy. Kasi, Tinatanggap mo ba yung mula sa Marcos ng Panginoon Kristo namatay at muling nabuhay? Okay. Sagot. okay. Sagot lang. Tumatanggi ako doon kasi unang-una, hindi ako. Yung Biblia nyo. Sa makatuwid. Sa Mateo 12, 38, 40. Moderator, Oo. nagsinungaling ba ang Panginoon sa Kristo sa kanyang mga anak doon sabihin na siya mamamatay at mabuhay? Aba, nakalagay sa Biblia eh. Ang tanong ko, nagsinungaling ba? Nakalagay sa Biblia. Sandali. Ano? Rule
Sinungaling ha, Sinungaling yung Ruling. Wala nagsulat. nang... Huwag niyong itatawid si Kristo. Yun. Wala sinulat niya si Kristo. Oo, tama. Yun eh, hindi... Pwede mo sabihin. Huwag mo sabihin sinungaling. Pati sa moderator. Ikaw ang katibati ko na nito eh. Sandali. Ruling nga eh. Para kasi William eh. Moderator nga yan eh. Hindi naman siya bias. Ay, Nililiwanag lang pwede kayo. mo naman sabihin na nagsinungaling. Eh, yung sumulat. Okay, pwede. Biblia. Nga, nagsinungaling ba si Mateo? Si Yun. Lucas? Yan. Yung sinulat. Nangyayari kay Oo, yan. Pwedeng yan ang author kasi may mga author dyan na anon. Sandali. Alam ka to. Oo, tama. Hindi yan eh. Ay, tama. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng author? Sumulat yan. Yung mga writer Makinig yan. ka muna. Yung writer yan. Pwede Iba ba? yan, mga anon na. Pwede ba tumahimik ka muna? Ibang topic na yan, ah. Tumahimik ka muna. Ito ba katibati ko? Ikaw. Ibang topic na yan. Nilalagyan natin ng reglamento. Oy, papakagat ka. Ito sabihin kung palalabas Oo. yung sinungaling si Kristo. Eh, yung natanong ko, showdown yan eh. Hindi ka patatayin. Sige, kahit na. Ano, showdown? Unang-una, Showdown? paano mo palalabasin na sinungaling si Kristo? Kung sumulat naman yan, eh, Lisya. Ano ba ito na? Sinabi niya, change the question. pwede ba? Ako, ayoko magmura, ha? Pero sinasabi ko, tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Nasanay ka kasi sa mga pipitsuging debate. Nakalaban mo Sinasabi ko sa'yo, may ruling. Oo. Huwag mo sasabihin na sinungaling ba si Kristo. Yun. Eh samantalang ang pinabasa mong libro, ang sumulat ay ibang tao. Oo, ano ito? Ang pinakamabuti niyan, ang tamang tanong dyan, nagkamali ba yung author? Yan, dapat ito Oo. Hindi mo natanggapin yan. Eh, bobo ka kasi hindi ka nag-aral. Kasi, ang author ng mga ibalista, hindi yan sure. Hindi yan 100%. Ay, hindi pala yun. Tapos, sinibigyan din dyan, yung aral. Sinabi niya, oh. Yung aral. Yung aral ang pinag-uusapan dyan, hindi yung author. Sandali, debate ito, hindi ito aralan. Aral lang ano yan. Aral. Eh, bakit kinagamit mo yung Hindi, Biblia? tatanong lang ang aral. Hindi ko 100% sure yan. Pare, mas nag-aral ako sa'yo, kaya tumahimik ka. Ako gano to? Hindi ito aralan. 100%. Hindi ito doktrinahan. Ito'y debate. Oo, debate yan. Pakitaan ng mga katotohanan. Yan. Hindi totoo yung Biblia mo na yan. Kasi sinabi niya mismo eh. Oo, hindi daw. Hindi daw Bakit mo 100% sasabihin na sure. sinungaling ba si Kristo? Eh samantalang ang binabasa mo, si Mateo sumulat. Mamaya ka na eh. Mamaya pa ako tapos tayo. Sabi niya, hindi niya tinatanggap. Kaya ang palag na ito. Okay, sino ang huling magsasalita? Hindi, tanungin niya pa ako. Tanungin niya pa ako. Tapos ang gusto. O sige, magtanong ka. Sige, tanong. Ang tanong ko, tinatanggap mo ba yung sinabi ng Panginoong Kristo na siya ipapako, mamamatay, babako nila sa O katubaran? ayong kanino? Ayaw ka niya. Sagot. Ayong kay Marcos. Ang sagot ko, o kontra doon sa Mateo. Hindi, tinatanong kita, verbatim. Hmm. Tinatanggap mo ba? Hindi. Hindi. Sinungaling ba pa Kristo nung sabihin niyo? O hindi. Matubig Sandali, yung tao siya. maling tanong. Maling tanong. Maling tanong. Hindi raw lang sinungaling, hindi tinatanggap. Sino nagsinungaling? Sino ba may sulat yan? Tama. Eh, nilililit kayo eh. Wala, hindi natin pinagdebatihan ng writer eh. Hindi nagsinungaling sa Jesus. Samantalang basa kayo ng basa. Ang nagsinungaling yung nagsulat. Hindi yan ang... Nagsulat, baka nagsinungaling yung nagsulat. Ang doktrina. Sige, iba naman debate. Mukhang mag... Hindi, dito ka lang. Mamaya ka na eh. Ay, may oras ka pa. May oras pa eh. Maraming tao itatanong sa'yo. Wala, talong ka na pag ganyan. Oh, wala na. Nag-vote na yung kadibati natin. Panahon ni Judas John, tradisyon. Ito pa Si Kristo nagpako sa krus, tradisyon. Oo. Ito pa ang Okay, ganito na lang. Okay. Itutuloy ko na lang. Kahit ako mag-isa. O sige, magtanong kayo. Sige, magtanong kayo. Si Kristo rin. Tumahimik kayo. Magtanong kayo. Sige, magtanong. Hindi pa tapos ang debate. Okay, ganito. Magtanong kayo. Sige. Sandali lang, Pati. Sige, sige. Nagsimbolo kamatayan ni Kristo sa Medis. Kinain siya ng 3 araw. Pwede ba hindi ka kasama? Di ba? Hindi nila intindihan. Nagsisimbolo kamatayan ni Kristo. Yung Biblia lang po yung binabasa ko. Kung namatay si Kristo, di makipaglibing ka. Pwede ba? Walang kamatayan ng Kristo. Wala kayong kabuhay-buhay. Death and Christ is your life.
Kung walang kamatayan, pagtagas dugo, walang kaligtasan ng lahat ng tao. Sama-sama kayo sa impyerno. Sige, Kung walang kaligtasan ng dugo ni Kristo, May tanong ako. kayo sa impyerno. Tanong ko kayo, tanong ko. Manong, tay. huwag mo na. Andali lang po. Certificate of Christ. Nagagalit po ba kayo? Nagagalit kayo? Hindi, taga-mental yan. Taga-mental ba? Sorry. Okay, gusto naman tayo sa tapong araw at mabanaw. May tanong po ako. Okay, ganito. Anong tanong nyo? Okay, ganito ha. Hindi, Kung sinasabi mo na kami ay mapupunta sa impyerno, ay mababasa ka sa... Wala kami impyerno, kayo lang meron. Sinasabi mo lang eh. Ang Hades ay wala nang kamatayan sa inyo, sabi doon. Ano bang Hades? Nasasabi mo lang kanina tayo. Hindi naman na tayo kamatayan sa inyo. Dali lang ha. Kami yun, wala sa inyo yan. Asan ba si Atty? Dito ko. Hindi nyo naintindihan yung simbolo ng Christ. Nagpako, hindi dito Christ is tradition only. Hindi, si Upang kayo Atty. kaligtas, mga Muslim, lahat ang rin nyo. Hindi po kami naniniwala doon. Gusto niyo magpakita kayo ng... Ano? Without the death of Christ, there is salvation upon all men. Magdebate tayong dalawa. Gusto mo patunayan Ano debate? Wala na debate doon. Paano mo wala ba? Paano? Makipag-debate ka sa Diyos, ang magkanamahan ka na nga eh. Sandali! Patuloy ka, pwede ka magligtas. Without the death of Christ, there is no salvation upon all. How do you prove that Jesus Christ will Napako na si Kristo yung nalirasan ninyo. Ikaw ang Huwag na kayo magdebate sa lunita. Ano na lang cross? The salvation. Si Jesus ay makapagsalita Wala kayong kaligtasan. Do you prove? In the dead of God, you know the of Jesus Christ, there is no salvation upon all men. You Lahat have kayo. salvation. Do you? Salamat kayo na pako sa Salamat ka rin. Sa cross. Pagkakita ka na hindi Iyo pa naman sinasambay Huwag ko. mo'y paniwala sa amin. Hindi matuwid na pangangaral. Ayaw namin mamatay. Ang Santa Cruz hindi sinasamba. Santa Cruz, ang Santa Cruz tinatahanan. Santa Cruz, Abinida. Huwag mo'y paliwag sila sa amin. Mangangaral ka ng mali. Mali ang pangangaral mo. Dahil tayo na dinubuksa siya. Ang Santa Cruz. Salvation ka ng salvation. Madalas yan, traffic ka ba? Sa hari ng impyerno. Satanas ka siguro. Gusto mo ikaw satanas. Mali ka. Huwag ka ng ganyan. Walang blood si Jesus Christ. Ang pinag-uusap ito, libro. Anong ginagano mo blood? Lahat ng tao may dugo. Nagpapasalamat yun sa Diyos, hindi kay Kristo. Bakit mo kami sabihin? Magpasalamat kami kay Kristo. Sabihin mo nga. Okay na. Hindi ka rin kasali. Okay na. Mankind, hindi men. Wala babae. Wala pala. Mayroon tayong babae na kikiligit, hindi lang pala lalaki. Man. All woman and mankind. Kaliban sa pagpako na dugo ni Kristo. Woman, hindi na pinag-usapan dito. Anong debate ninyo? Kung gano'n, kung hindi kayo marunong makipag-debate, Lahat kayo sama-sama na kayo. Kailan? Ilan sa loob? Ilang bata pa ba ako? Wala. Debate ito. Hindi ka marunong man, debate, magpapit ka na lang. Wala. Binayaran na kayo sa cross ng Kalbaryo ni Kristo Jesus. Hindi po kami kasama ron. Wala. There is no salvation upon all men. Kasama to. Salvation. Ilang beses ka na. Salvation na pan. Hindi ka sali ka rin. Kaligtas ka ba? Huwag ka ganyan. Tagalogin mo. Para maliwanag ka nila. Walang pwedeng maliligtas na tao. Nananakot ka. Hindi pa kayo soto. Yan ang kwento ng Diyos natin. Kung hindi tayo maliligtas. Ikaw yun. Ikaw yun. Tama yun. Nananakot ka. Ano ikaw yun? Pareho lang kayo. Without the Kaya Yehuda. and the blood of Jesus Christ, without the kneeling on the cross, Without ano? there is no salvation upon men. Gusto mo mapakulitan ka ng Jesus? Walang pakpak. Sira pa ng utang mo eh. Walang May karapatan kami mag-isip, hindi kami tumulat kay Jesus, mapapakulitan. Pahirapan kami ng mga ano? Ng mga... Kristo ang pinagyabang ko, hindi kayo. Gumagalo ka pa? Tapos na! Kay Kristo na pako sa cross. Oy, si Kristo ba? Pinagyayabang ka? Kayo, mga manalo,
Wala kang pakakilala dito. Oh, nanalo ka ba? Oo, ayan, oo. Nanalo, walang kasalanan. Ipakagat mo nga dito, pakagat mo. Ipakagat mo. Pabilis! Maraming kakagat. Ba't tayo? Ayan. Maliban sa magsagas na dugo, wala kang kakalasan ng tao! Bakit ba ang hirap tayo sa Santa Cruz? Sinasampa ninyo. Tapos na sa Santa Cruz. Huwag mo gagawin niya, ha? May debate pa kayo dito. Oy, yung Tagalog ng mate. Ang mate ganun. May debate pa kayo. Tapos na ang usapan. Ano ba yan? Dito, price. There is salvation upon all men. And then of course, there is salvation. Inyo ka naman dukrita mga Katoliko eh. Sino nagsabi yan? Ikaw lang. Sino nagsabi yan? Eh, sinasabi. English ka ba? Tagalog ka ba? Ang Pilipino. Ano yan? Yan yung Pilipino.